Good morning, good afternoon, good evening to whoever's out there. This is John, Foodie A1C. Thank you for being here. Thank you for joining me. It's early for me. It's about 6 a.m. So hopefully it's not that early for you and you can continue to pay attention to me. Maraming salamat po sa inyo. Makinig muna tayo ng konting music. You know what? I'm gonna switch to a mic. Hopefully, it sounds a little better. Sige lang, Andrea. Thank you very much, first of all, for being here. Tayo ay nag-aayos pa. Medyo nag-aayos pa. So this is our default mic. Di pa tayo dito. Testing. That hopefully that sounds okay. Babalik po tayo sa YouTube. Tignan natin kung sino ang I just want to say hello to everyone. I am live. I am here. I am in my usual man cave, so to speak, my office. So hopefully everyone is starting their weekend, or maybe you're starting your weekend early. Whatever you may be doing, I hope you're relaxed. I hope you're on your way to having fun somewhere. If you're going out, do be careful. Do stay alert, and hopefully you have a good time. Always a good time, right? No matter what we do, regardless if we are home or not, it's always a good time. Or always try to have a good time. Mamaya nga pala, meron po akong upload in about 12 hours. Ano lang po yun, isang napag-isipan ko. I've been coming up with a lot of recipes. Not a lot, but kung ano yung may maiisip ako during the week, and then I'll make for the last couple of uploads, it's been yung pong easy recipes. I think more people can relate to those easy recipes, especially itong ginawa ko this time dahil minsan po marami po akong mga tira-tirang gulay na hindi ko alam pa anong gagawin ko. So yun na nga, yun ang ilalabas ko po na recipe later on. So maikli lang po yung mga video. It's about 5 minutes or so. So very practical if you want to follow along. And I believe it's very yummy as well as far as recipes go. Very easy. I try to make it as easy as possible. And hopefully you enjoy, you get to watch it, and let me know what you think. You're always welcome to comment.
Actually, I've been sort of surprised dahil marami pong nagko-comment sa marami po akong video na tinatawag po nating evergreen. Yung marami pong nanonood. Hindi naman marami, pero consistent po yung mga manunood or nanonood. At marami po dun, marami po tayong kilala, di ba, na gumagawa po sa YouTube ng mga videos na review, like product reviews. Yun po yung mga ganong tipong content ay laging pinapanood or laging may nanonood. Walang hinto po yun. Meron po akong isang video na wala lang, napagtripan ko lang dahil maraming nagre-reklamo dito, especially dito sa ibang bansa. Yung mga bigas namin po ay sako-sako na binibili, mga 25 pounds, 50 pounds, mga ganun. So yung mga sako na yun, marami pong nafo-frustrate dahil hindi po nila alam buksan yung bigas. So ang ginawa ko, gumawa ko ng video, malamang hopefully napanood niyo yun, yung how to open a bag of rice. Yun po ay tuloy-tuloy lang na may nanonood lagi, may nagpapasalamat, bakit daw hindi nila alam yun, ganun. So natutuwa naman ako dahil yun nga ay noon pong nag-umpisa yung pandemic, wala po tayong magawa. Tayo po lahat, kasama na ako dun sa walang magawa sa buhay, na board, di ba? Marami pong nauso po yung pagbe-bake ng pandesal. Trinay ko din yun, pero epic fail po ang nangyari. Dahil hindi po talaga ako marunong mag-bake. Kahit anong gawin ko, siguro lagi may kumukontra sa akin pag nagbe-bake ako, kung sino man yun. Basta. Or good evening, Shay. Thank you very much for passing by. Daan-daan lang nga, di ba? Okay lang yun. Maraming salamat sa iyo. And hopefully the power stays on. Ano ba ang sitwasyon dyan sa for those who know or do not know, ako po ay uuwi ng Pilipinas sa itong coming Wednesday is when I depart. That's my departure. Pero gabi pa, alas 11 po ng gabi ang alis ko. So I'll be in Manila by Friday the 19th. But ang pakay ko talaga sa itong pag-uwi ko. By the way, it's been 15 years. It's been 15 years since I've been in the Philippines, back in the Philippines. So it's been a while. Hindi po ako pala uwi, I guess, because I really don't. This year, there's a very good reason for my going home. Birthday po ng tatay ko. He's turning 80 years young. And I mean that literally, because if you look at my dad, he's not, he doesn't look, he's very casual, he's very relaxed. At ang huling pagkikita po namin ng tatay ko, nandito po siya noong 2019. Dito actually here in San Diego. Nakita po kami at a wedding. Maulan na gabi from Bulacan. Okay. Uy, baka I think meron tayong guest lurker somewhere. If you don't want to make yourself known, it's okay. Pero baka po mapadpad ako ng Bulacan. Baka or hopefully dahil meron po gusto magpaturo sa akin magluto. Hindi ko alam bakit ako po napili. Pero pipilitin po natin dahil alam niyo naman po ang sitwasyon sa Pilipinas, di ba? It's not so easy to commute. It's not so easy to kind of move around, especially in the Manila area. Pero pipilitin natin. Hopefully first, number one, hopefully I have time. Dahil I'm very limited. Dahil pagdating ko po ng Pilipinas, ako po ay didiretso po sa probinsya dahil nandun po ang tatay ko sa taga Leyte po kami. So I have to fly to Tacloban 5 hours after I land in Manila. So lalabas muna po ako ng airport at siguro magla-lunch kami ng mga pinsan ko. Andun din yung kuya ko. He's actually there now. At so yun nga, pag susunduin nila ako sa airport, and then we'll probably drop off some of my
yung mga hindi ko naman dadalhin na sa probinsya, I'll leave it in Manila. And then I will be, dami pala station. I will be, what do you call this? Hang on a second. Let me adjust. Para lumaki naman yung ano natin, mukha natin. Yan. So pagdating ko po ng, tutuloy ko na naman yun. Pagdating ko po ng Manila, yun nga, lalabas muna po ako ng airport, have lunch, and then balik po ng airport dahil I have to catch another flight at 4 p.m. Going to Tacloban. And then I'll be in Leyte hanggang 23rd. So August 23, babalik po ako ng Maynila. And then sandali lang po itong trip ko. And after that, I will be in Manila for basically 4 more days. Dahil 27 po, alis na po ako, babalik na po ako ng US. Unfortunately, I can't really stay too long dahil nauubos na po yung bakasyon ko. Dahil kababakasyon lang din namin, buong pamilya. Nagpunta kami ng Hawaii noong June. So, nabawasan yung bakasyon ko noon and medyo may kamahalan din po, especially pagka 6 kayo na bibiyahe. So, 6 kaming bumiyahe, nagbakasyon sa Hawaii. So, yun na nga. So, unfortunately, I'll be going alone pag-uwi ko ng Pilipinas. I would have loved to have taken my whole family with me and celebrated, my fathers, their grandfathers, mga anak ko, 80th birthday. Pero, hopefully, maplano siya na dahil parang ura-urada rin kasi. So, hopefully, maplano siya ng bongga in the near future. Maybe in 2 to 3 years, hopefully makabalik ako ng Pilipinas kasama yung buong family ko. Because the kids, my older kids have been to the Philippines. Pero maliit pa sila noon. They were 5 years old, 6 years old. So, wala sila masyadong maalala. And the younger kids haven't been outside of the US. Technically, they have. Napunta na kami ng Canada. But for the most part, they really haven't been to a foreign country. So, I think going to the Philippines will be helpful for them to kind of blow their mind, diba? Na, just try to I love giving my kids new experiences and para naman madama nila, diba? So they can feel how it is to be in the Philippines. And I just natutuwa lang ako dahil lalo na pag nakikita ko sila na kind of interacting with something new, nakakatuwa naman panoorin ng mga bata. Punta kayo ng SG. Okay, I love Singapore, by the way. One of my favorite places in the whole wide world. Sayang, but may next time pa naman, hopefully. That's one of my dream is to try and get everyone together as many. I'm trying it right now. I hopefully I get to see some of my friends, some of those that I've been talking to for these past few years. Hopefully magsalo-salo, diba? Nothing extravagant, alam naman natin ang mangyayari, diba? Puro kwentuhan, tawanan, mga ganun. And that's really what I want to do. So, baka manibago ka din dito. Yeah, 15 years ago. So, the last time I went, and so yung unang-una kong, dumating ako ng Amerika was 1982. So, matagal na yun, 40 years ago. So, ang una kong uwi ng Pilipinas ulit was 1998 after that. So, 16 years after I came here, was my first time going to the Philippines, going back. The first time. So, this is not my second time only. Ang nangyari kasi, actually, so 98,
Tapos kinasal yung kapatid ko, kinasal yung pinsan ko. Um, kinasal yung kapatid ko, umuwi ako. Tapos kinasal yung pinsan ko, umuwi ako ulit. 2006 kinasal yung pinsan ko. No, 2005. And then 2006 umuwi ulit ako with my wife. And dun nga kasama namin yung my little kids. And tuwa naman sila. Actually, natuwa sila nung nagpunta kami ng Bohol. So they really enjoyed that. They really enjoyed that experience. And I think ganun din ang mangyayari because my younger kids really enjoy the beach. So I think a trip somewhere, obviously maybe Palawan or maybe even Boracay. I've never been, by the way. I've never been to Boracay. All the times that I've gone, we purposely stayed away nung umuwi kami na may kasamang mga bata. Because I think at that time mahirap bumiyahe, especially sa Boracay, and it's not, there's a lot of people, and I really enjoyed Bohol. Very quiet, so relaxing talaga. Actually, nagpaplano kami nung misis ko to go to Coron. Just because of the diving. I'm a scuba diver. We're scuba divers. And, I think Coron is on our bucket list to dive. But, in general, di ba, napakaganda naman ng Palawan. So, I've never been to Palawan either. So, I think that would be the next place to go to visit. Yeah. So, hopefully, mangyari yun. Yeah. So, na-enjoy nila yung Hawaii. They really enjoyed. Lalo na yung actually, I was really surprised dahil yung dalawa kong oldest boys, the older boys, hindi sila for some reason, hindi sila nahilig sa beach. Ako naman okay lang. I mean, I'm not really into it too much. But I like to enjoy once in a while. I like to enjoy the beach once in a while. Pero yung dalawang maliliit, yung dalawang younger, they're not maliliit anymore. Yung younger kids are really, they really do enjoy. But all of us actually, nung nasa Hawaii kami, we went to my favorite beach in Hawaii. And they really enjoyed that beach, that experience. And dahil nandito kami sa California, there's a lot of beaches, but it's very different. The water is, dito kasi sa California, although magaganda ang mga beach, but it's nice. The water is cold. Tapos pupunta ka ng Hawaii, pupunta ka ng Philippines, di ba? Yung tubig mainit. So it's very, it's mas masarap maligo. So enjoy nila yung Hawaii because they really, nice waters, tapos malinis. A lot of people enjoying nung yung pinuntahan namin na beach actually it's not Waikiki. Hindi kami nagpupunta sa dati po ako nakatira sa Hawaii. I really don't go where the tourists go, although we did stop by Waikiki Beach one day. Yung pinupuntahan ko is one of my favorite beaches on the North Shore. And they loved it. So, natuwa naman din ako. Umaaura ka lang. Alam mo ba, may kaibigan ako. Hopefully, she's not on. Baka ma-offend. Nagkaroon kami, di ba, I just mentioned that my wife and I, nag-scuba diving kami. We actually got sort of the idea to go scuba diving because one of my friends na nakatira sa Pilipinas, she lives in, sa, what do you call this? Oh my gosh. She lives by, sa Cavite. At that time, sa Cavite siya nakatira. She started scuba diving. I think nauso yun at one time sa Pilipinas that a lot of people started scuba diving. So, pag-isip-isip namin, I was like, that could be a fun activity. Medyo may kamahalan lang ang scuba diving. So, but we got the idea from her. So we started taking lessons and all of that. And we finally finished and we got certified and all of that. Kaya nga doon kami, doon ako
dun namin naging bucket list yung Coron. Pero yun nga, going back to my friend na nag-scuba dive, she doesn't know how to swim either. Hindi po siya marunong lumangoy. Sabi ko, paano kang na-certify sa scuba diving na hindi ka marunong lumangoy? To this day, hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin siya kung paano siya pumasa. But I guess there's ways around. Dahil alam ko, may swimming test and all of that. At least yung certification process namin, merong swimming test, obviously swimming proficiency. Obviously, you're in the water, right? Dapat marunong kang lumangoy. But she doesn't know how to swim. Or she did at that time, she did not know how to swim. So, hanggang ngayon, natatawa pa rin ako dun sa sa babaeng yun dahil I don't know kung nahinto siyang mag-scuba dive, but she still can't swim. Hindi talaga marunong. At least yung ko, wala sa mga anak ko ang gustong matutong mag-scuba diving. Maybe I've been trying to encourage them, pero mukhang wala silang interest right now. But I'm not forcing anyone. Okay lang. So yun na nga, tayo po ay hopefully magkita-kita dyan sa Manila. So I'll be back on August 23rd. So I have the 20, so book na po yung 23 tsaka 24. Ang plano po namin talaga magkita-kita sa Mega Mall. Sa 24, we will be at Vikings, I guess. Somewhere, hopefully. Di ba sisisid ka? Yes. Yung part na yun, naiintindihan ko naman kung bakit hindi. You should at least, di ba, may tangki ka naman, you should at least know how to swim, di ba? Pero yung part na sisisid ka, may tangki ka, meron kang mask, and all of that. Matututunan mo naman yun. But yung basic, yung ginawa kasi namin ng misis ko, we went to, sa Caribbean, we went to the Cayman Islands. I was very surprised. Sabi ko, siguro walang Pilipino dito sa Cayman Islands. But lo and behold, ang daming Pilipino po sa Cayman Islands. At una ko pong, I know I'm going on a tangent, pero una po naming dating doon. So nag-grocery kami. Para, yung lulutuin lang. Meron kaming hotel, tapos may kitchen. Yung hotel namin. So pwede ka magluto. Ganun. So punta kami sa grocery. Una ko pong nakita sa grocery store sa Cayman Island, boy bawang. Bakit may boy bawang dito? Siguro marami. Tapos ang dami nilang mga Filipino items. Basta yung mga patis, toyo, mga ganun. Sabi ko, siguro may mga Pilipino dito. And then we started, yung mga nagtatrabaho sa mga resort, we started meeting yung mga Pilipino. Ang daming Pilipino in the Cayman Islands. So natuwa naman ako. But yeah, going back to the diving. So hopefully one day very soon, we get to dive Coron. From what we've heard, it's one of the beautiful places to. Ang mahirap kasi din sa Coron is that the dive window, yung may season siya. It's not like 365 days a year pwede ka mag-dive. I think they try to limit the number of people who dive, especially yung area na yun where the divers go, because they're trying to preserve as much of the yung like the reef and all of that, dahil masama po talaga sa kalikasan, especially if there's a lot of people. And then although katulad namin, like scuba divers, tinuturuan po kami, right, how to avoid touching stuff or to avoid touching this and that, or touching anything for the most part pag nagda-dive kayo. Yun ngang iba, they go as far as bawal po, di ba, sa either you know or don't know. If you don't know, meron pong mga diving gloves. Yung mga iba po, bawal pong magsuot nun para po mas aware kayo sa diving, mas aware kayo na kung ano yung nahawakan nyo. Kaya minsan pinagbabawal po nila yung diving gloves. Naintindihan ko naman po yun. Pero yeah, sa Coron, they limit the number of
I think it's only a few, like 2 to 3 months that you can dive coron. And that's it. So, kailangan namin, if we ever go and dive coron, we have to actually time it. Boy bawang talaga, yes. Nauna ko nakita. So hopefully like the coral reef is still intact. Dahil yun naman po talaga ang naano namin especially to dive. I mean, we really love just being able to look and be with nature and so on and so forth. So para di masira, 'di ba? Parang nakita ko na naman. I mean, people will do what they'll do, 'di ba? The perfect example is sa yung 'di ba, yung sa Cebu, yung whale shark, 'di ba? That's a sad it's a really sad situation dahil parang naging domesticated na yung whale shark doon sa area na yun, at least in the Cebu. Saan yun? Somewhere in Buwal or somewhere there. I know marami tao na pupunta doon, maraming turista. It helps out the economy, it helps out the people that live there, di ba? Meron sila pinagkakakitaan. Pero and this is just my opinion, and it's an opinion that's shared by many. Pero naiintindihan ko naman, di ba? People will do what they need to do to survive. If that's to kind of domesticate the whale sharks, dahil hindi na sila umaalis dun, di ba? Dahil pinapakain sila ng mga tao. You're not really supposed to do that. You're not supposed to touch Oslo. Pangit na daw, pero one of our friends, actually, you might know her, sila Mami Ann on the go. Her family, her and her 2 kids went, kapupunta lang nila ng Oslo. So yeah, they did the whole whale shark thing, and ako na ang nagsasabi, I'm not going to contribute to that. Dahil in my eyes po, as a scuba diver, hindi naman po ako yung tinatawag nilang tree hugger. I don't subscribe to Greenpeace. I'm not na napaka-stricto ko sa environment and all of that. Once in a while I'll still not recycle anything. I still use plastic bags. So hindi po in any stretch of the imagination. I'm not really a conservatist or anything like that. Conservationist, I'm sorry. But I really do care about the natural way of how things are, di ba? Dahil kung iisipin po natin, yung mga whale po na yun, whale sharks, they're supposed to be wild, di ba? And they're supposed to not be dun sa isang lugar po na yun, di ba? They'll pass through dahil sila po ay nagmamigrate, di ba? Pupunta sila to warmer waters or kung saan man sila kailangan pupunta para po mag-feeding, para po mag-breeding, manganak. Yun po ang natural cycle ng mga hayop na yun. Steep neck ka dun. So, yun na nga. Meron po akong kilala na isang vlogger din. Hindi siya Pilipino, pero tumira siya sa Pilipinas. Hopefully you watch The Traveling Clan. Alam ko na po yung sitwasyon dun sa Oslo na nangyayari doon. Dahil, and again, naiintindihan ko naman yun na pinagkakakitaan na. So, yun na nga, hindi na umaalis po yung mga doon, yung mga whale shark. Hindi na po sila umaalis. And they try to be, to be fair to them, di ba? They try to be careful with the animals. Like sinasabihan nila yung mga tao na wag pong hawakan, di ba? Wag pong sakyan. Pero hindi po natin may iwasan yun, lalo na po yung mga walang alam. Di ba? Gagawin, lalo na po yung iba matigas ang ulo, gagawin po nila yung gagawin nila. And wala naman po talaga magagawa yung kung sino mang naandun na nagbibigay ng tour or kung sino man yung sasakyan na bangka, di ba? Mga bangka yun. I don't think, sa opinion ko lang naman siya, I don't think na they're at ease. Yes, they're at ease. Pero nasanay na sila, di ba? Na pinapakain. Di ba? You're not really supposed to do that to wild animals.
because wild animals are supposed to fend for themselves. Uh, Sad as it may be, di ba? Baka ang iniisip ng mga tao, uy, pinapakain namin sila para hindi sila mahirapan, whatever. But you're not really supposed to do that. They're supposed to be able to survive on their own. Uh, so yun ang kinagigiit ko po. At parang naging industry, parang naging cottage industry na kasi yung ano, di ba? Uh, Ngayon, halimbawa, hihinto nila yun. For example, hihinto nila yung tours, hihinto nila yung pag-feed ng mga ano na yun, ng yung mga animals na yun, yung mga sharks. They'll die. Mamamatay po sila dahil nakalimutan na po nilang how to hunt, nakalimutan na nilang how to feed themselves. So, minsan kasi hindi natin iniisip yung gano'n. It's a sad situation. Kasalanan talaga. No. But naintindihan ko naman nga, I understand na ano na parang yung naging alternative means of ano, di ba? Naging alternative means of making a living. That's what it is to yung sa kita, di ba? Then, hopefully malaki-laki yung kita nila, nakaka-survive yung kung sino man yung mga tao doon. But it's kind of the wrong way to it's kind of the wrong way to enjoy Mother Nature. Dahil parang ano, for the most part, di ba, parang naging zoo. Right? Parang naging zoo yung area na yun. It's basically parang naging aquarium, naging zoo for people to, dahil ano, it's guaranteed. Yeah. So, yeah, they're very smart. They're very smart animals. I just hope ma-realize din ng mga tao that what they're doing is it's really wrong, and it does more harm than good. Pero yeah, that's just my opinion, and hindi ko naman kinakalaban, but I'm not going to, again, sinasabi ko ulit, I'm not going to contribute to that. Marami na nagsasabi sa akin, oh yeah, kuya, punta ka doon. No, I'm not going to. I'm not going to be part of. For me, it's para sa akin, animal cruelty. That's cruelty to them. Because you're holding them. Basically, you're holding them hostage. Right? Parang natuto na silang maging hostage dahil pinapakain din nga. It's a sad for me. For me, it's a sad situation. Alam ko marami namang natutuwa sa ganun, but hopefully people are more understanding of how nature works. And nature is not, it doesn't work that way. Kung sino gusto umakyat dito at makipagkwentuhan, you're more than welcome to. Let's put the StreamYard thing up here. We'll pin it. Ano yung sa Bohol? Wala akong alam sa Bohol na nagte-trending ngayon. What's going on in Bohol? Please enlighten me. Not that I'm going to Bohol anytime soon. Anong nangyayari sa Bohol? Nakita ko yun na ano naman, 'di ba? Well, to be fair or to be fair to to them, I guess, from my perspective. Wala po akong alam sa pagpepresyo po ng mga pagkain, ng mga isda, seafood, kung ano man, 'di ba? Tsaka yung mga hinahanda nila sa mga gano'n, yung mga tourist area. Maraming nagreklamo na yun nga, overpricing, napakamahal dahil for the amount of food that they got. Marami naman, di ba? Isang lamesa, o isda, may mga inumin, whatever. 26,000 po ang chinarge dun sa mga however many people there were. And a lot of people feel na overcharging daw yun. They're taking advantage of
especially yung mga tourist na hindi taga doon o kaya hindi taga Balikbayan, ganun basta whatever, 'di ba? I'm not really sure. So hindi ako maka-comment dahil hindi ko naman talaga alam kung what the yung pricing nga ng mga bilihin, kung ano man 'yun. Pero nakita ko, yes. Nakita ko at doon kung sa presyohan naman meron kaming, nagpunta po ako ng Bohol, and that was, again, this is 15 years ago. Nagpunta po kami ng Bohol, tapos kumain kami lang dun sa, meron ng maliit na stall sa beach, by the beach. Actually, parang nag-set up lang siya ng ihawan, ganun, tapos kainan. Yun po ang isa sa mga pinakamura po namin kinain during the trip, nung nagpunta po kami sa Bohol. Isa sa mga pinakamura at pinakamasarap isda, yung inihaw lang, tapos ganun lang, may konting gulay, napakamura lang. So yeah, it was surprising to me na again, hindi ko alam kung ano yung sinerve nila, may mga isda, iba't ibang klase na seafood. So a lot of people felt that was overcharging 26,000 for for that table, na marami nagsasabi na they could have gotten that for maybe a third or maybe a half, like 50% of that would have been better. Baka naman yung 26,000 inclusive of tip. Tip talaga. So hindi ko naman alam kung ano yung buwelta nung hindi ko alam kung ano yung buwelta kung sino man yung pinuntahan nila. Pero dahil nag-trending yan, sigurado naman akong hopefully matuto sila, or kung sino man I'm sure alam na ng lahat, di ba? So that people are not going to di ba, to stand for over. Alam naman natin, di ba, mahirap ang buhay, especially ngayon pagkatapos ng pandemic. Marami pong may kwento sa akin kagabi, nakausap ko na just to be a little bit more careful, especially sa Manila area, dahil and everywhere, lahat naman sa buong Pilipinas, di ba, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagkahanap pa rin ng trabaho, mahirap po ang buhay. So the notion is that marami pong nagbabawi, I guess, or gustong makabawi kagad. Kaya siguro nangyari yun. I'm just speculating. Pero yeah, so alam natin yun, di ba? I'm not sure if that's the right way to go about doing things para makabawi kayo kagad. Mag-side hustle kayo, I guess. I don't know. Pinagsabi, iba daw presyo nila sa locals. Okay. So ganun pala pag umuwi ako, if we ever go to somewhere, right, maybe I'll go, buti na lang. Number one, buti na lang marunong ako mag-Tagalog. Buti na lang marunong ako mag-Waray. So yeah, I'm not going to fall for that. But thank you for letting me know. Thank you for dun sa nakausap po kagabi, to be a little more vigilant, I guess, for lack of a better term. Pero yeah, mag-iingat po tayo dahil yun nga, maraming gustong bumawi kagad, maraming gustong kumita kagad. Alam naman natin, di ba, mahirap ang buhay, especially ngayon. Parang ngayon pa lang lumalabas ang mga tao, ngayon pa lang bumabalik ang mga businesses. At especially sa Pilipinas. Dito sa US, not so much. I mean, marami pong naapektuhan din dito sa US na mga negosyo. Maraming nagsara, maraming nawalan ng trabaho. Pero awa naman po ng Diyos, nakakabalik naman po yung iba. I think the majority, 70% of the businesses are coming back. Pero ganoon pa rin, lahat naman sa buong mundo naman, di ba, naapektuhan naman po tayo. Pero huwag naman po natin pagsamantalahan yung mga kapwa natin. Yun lang naman yan, di ba? I think ang mahirap kasi, and I don't want to generalize, and I think a lot of people will agree na ang Filipino mindset is not so much long-term, di ba? It's for short-term gain. And that's very sad, di ba? And again, this is just the way I look at things.
Filipinos in general tend to look in the short term, in the near term, di ba? Ano kaya, paano kung kikita kagad? Paano kung lalago kagad ang negosyo ko? They don't, a lot of Filipinos don't think long term, di ba? It's very, to save for the future or basta ganun. Basta nothing long term. Dahil nga, dahil nga sa sitwasyon, di ba? I don't think I can blame them. Dahil nga sa sitwasyon, di ba? Pero parang nasanay na tayo na to think more short term rather than long term. Kaya ngayon, di ba? Gusto makabawi kagad, gusto kumita kagad. And that's really not, especially kung may negosyo ka, that's really not how that works. You really have to establish yourself first, or you really have to establish yourself again. Dahil nga kailangan talaga ang pag-iisip natin ay pangmatagalan. Pero yung sitwasyon kasi kailangan na ngayon, kailangan mo na pakainin yung pamilya mo. And naiintindihan ko naman yan. Pero it's another sad situation dahil instead of katulad nung binigay mo example, na di ba parang nag-overcharge para kumita sila kagad. Instead na matuwa sa iyo yung tao, ngayon, di ba, parang naanuhan ka na natatakan ka na oy, naku, wag kayo pupunta diyan na nag-overcharge yan. Sino ngayon ang mas di ba? Mas dihado sila ngayon dahil siyempre meron na silang reputasyon na they overcharge people. So, no one's gonna go to them. So, minsan hindi natin nakikita yung cause and effect na or it's for it's a very quick gain. Yes, kumita ka nga ng pero wala in the coming weeks, months, years, 'di ba? Wala na pupunta sa yung wala na pupunta sa yung customer dahil sinira mo yung because of that one thing that you did. So it's sad, 'di ba? So if we think of it that way. Ganoon din naman dito, by the way. If you have not lived here in the United States, and ibibigay ko lang yung example na nakikita namin dito sa US, especially with Filipino businesses, di ba? Imbis na matuwa yung may mga businesses dito, and I'm not going to say all, pero yung mindset, especially the Filipino mindset, dinadala nila dito. Katulad nung I'm going to go back to nung kinasal kami ni Mrs. Nung kinasal kami nung 15 years ago. Yes, it's been 15 years. So, lang kami dito, nag-order lang kami ng mga pagkain. We had a small gathering. So, obviously, nag-order kami sa Pilipino, di ba? For the most part, Pilipino naman yung mga guests namin. So, ang ginawa namin, nag-order kami sa this one Filipino place. I'm not going to name names. But they know what they did. Hindi naman siya yung ultra popular na like Goldilocks or anything like that, or Red Ribbon. So we decided to go with this dahil masarap yung pagkain nila. In fairness, they're very good. Tapos nung kukunin ko na nung kukunin na namin dahil marami kaming in-order na pagkain. So it came in yung mga tray, di ba, yung mga catering tray, pero yung malalaki. Sabi ba naman nilagay na nila, di ba? Sabi namin, ang hirap pong dali nito. Pwede po yung bang ilipat sa mga ibang tray dahil parang pinagkasya nila gawin ko na example yung pansit. Parang pinagkasya nila sa isang malaking tray. Sabi ko, pwede niyo po ba, para po mas madali po naming dalhin, pwede niyo po bang ilagay sa dalawang llanera, yung aluminum na catering tray. Ang sabi nila, pwede po pero sabi nila, i-charge po namin kayo ng kung magkano man yung llanera, para lang dun sa llanera na yun. I-charge po namin kayo. So naasar yung misis ko. Nakakaasar naman talaga. Dahil nag-order po kami ng siguro $400 worth of food. Tapos titingiin kami nung na paghiwalayin lang yung pancit into 2 containers, into 2 aluminum containers. Tapos ang sasabihan ka pa na kailangan po i-charge namin kayo dahil
magiging dalawa na yung i-split niyo yung container. Tama ba yung ganun? 'Di ba? Sa feeling niyo ba ganun, kung kayo ay may negosyo, 'di ba? Wouldn't you want to make it as easy as possible for your customers, 'di ba? In a general sense. Alam ko naman it costs something, 'di ba? Pero for the amount of money that we spend, para namang hindi kami nagbayad, number one. Para namang, di ba, parang konsuelo na lang na, ganun po, sige po. Kung ako yun, if that was my business, I'll be more than happy, di ba, to accommodate, di ba, dahil, tinulungan, in my experience, o kaya, halimbawa, sa pag-iisip ko, balik tayo dun sa business na yun dahil they did this for us na, I know they're not, they didn't really have to, but we asked, tapos, they were very, diba? They were very good and nice about it. Pero hindi, sasabihan ka ba ng hindi po kailangan po kayong i-charge ng extra para po dun sa extra na pan, para sa extra na janera. Para namang, sabi ko, we did just spend $400 here. Yes, Rich Benares, hello. By the way, this is my last live here. Hindi ko alam kung makaka-live po ako sa Pilipinas pag-uwi ko po. I'll try. But so this is my last live of until I show my face in the Philippines. So uso yan dito, may extra charge. Yeah, bakit? I mean, consuelo de bobo na lang, di ba? Para, you have to, especially sa food business or any type of business, di ba? Kailangan mo naman, don't you have to establish some sort of rapport, some sort of goodwill, di ba? Na, gano'n. To try to accommodate people, di ba? To a certain extent naman. Hindi naman yung sobra-sobra na, di ba, na, I don't think you're gonna go out of business if you provide another tray, another empty tray to me to make my life easier, diba? But that's that's the Philippines. That's the Filipino for you, the Filipino mindset, diba? It's very, very, again, it's very short term, very, very kailangan ko ng kumita now. Dahil hindi ko alam kung, and again, I kind of understand where that's coming from, but we should really be, kailangan po natin palitan yung mindset natin na, to a more longer term view rather than a short term view. Dahil walang dahil kumita ka nga, katulad nga nung pinag-uusapan natin, kumita ka nga, tapos pero mawawalan ka naman, may babalik pa ba sa'yo? Diba? If you do people wrong, if you charge them $26,000 for a table, full of food. 26,000 pesos. Charge you for extra napkins. Wala pa naman. Wala pa namang nagcha-charge ng extra napkin sa akin. But this one, ganoon talaga eh. For some reason, they tried to do that to me as well sa Goldilocks. Diyan sa remember when Goldilocks used to be in Mira Mesa? Rich? So, bumili kami ng mga was Goldilocks or one of those? Goldilocks or Red Ribbon. So, ang dami naming binili, di ba? Ang dami naming binili, like to bring back to the East Coast. So, we had like ensamada and whatever, cakes. And pagkakasyahin nila dun sa box nila gano'n. Sinabi namin, pwede po nyo bang ipaghiwa-hiwalay sa ibang para hindi man po mapipi yung mga ensamada, dahil masikip na eh. Diba? Ay nako mami, di po dahil ito lang po yung binili nyo na $30 po, so kailangan po 4 lang or 3 box lang. It's a box! Jesus Christmas! Ayaw magbigay ng tissue. Ay, by the way, may dala akong sarili ko. So yeah. So this weekend, mamimili po ako ng actually I'm gonna be down in Rich. I'm going down to National City. Bibili ako ng siopaw, babaon ko sa eroplano because I don't know what kind of food Asiana Airlines has. I'm sure it's gonna be good, pero just in case, babaon ako ng siopaw. Babaon talaga.
Exactly. Alam mo kasi, and I think, and inanalyze na namin to ni ng Mrs. My wife. My wife and I analyzed this, and we came up with, and this is true of the Philippines as well, in businesses in the Philippines, regardless if it's a chain like a McDonald's or anything like that, or a local business, di ba? There's an owner, di ba? Sa mga negosyo, there's an owner, right? And there are people that work for that owner. The problem is, only the owner in general, right? I'm just talking in general and from my experience. Only the owner can make a decision like that. Nobody else who works, either the manager or whoever, right? Nobody else who works for that owner is empowered to make a decision. Ngayon, pag sinabi nung may-ari na huwag kayong magbibigay ng ganito, huwag kayong magbibigay ng extra, gano'n, yun ang gagawin ng mga trabahador. So that part I understand, right? And nobody else is empowered to make any decisions. Case in point. Get big show up. Yes, I am. That's where I'm going. So we're gonna get chicken as well from Royal Mandarin. Yung ibang stuff kasi feeling anak ng CEO. That. Pero ito, di ba? Nung umuwi yung in-laws ko, they went to the Philippines. Actually, they just came back from the Philippines. They're going back again. Then, for the most part, doon na sila nakatira. So last time that they went, pre-pandemic, nagpunta raw sila sa, I think, McDonald's or KFC, one of those places. Naubusan ng Coke. Naubusan sila ng Coke. So, number one, I've never run into that. Wala silang supply ng Coke. So, okay. So, sabi nung mother-in-law ko, nung umorder siya ng pagkain, sabi niya dun sa staff, di ba? Yung crew sa KFC, sabi niya, kung meron ba kayong iced tea? So, sabi nung yes ma'am, meron po. So, pwede mo bang palitan na lang ng iced tea dahil wala kayong Coke? Sabi sa kanya, ay naku ma'am, hindi po pwede dahil yung po Coke ang in-order nyo at wala na kami doon. Kung gusto nyo po tubig, hindi pwede yung iced tea. I'm like, that for me, diba? For me, that blows my mind. Diba? That's number one, iced tea versus Coke. I mean, it's not really a substitute, but diba? If you get, I'm like, to this day, I don't know. Employee of the month. I don't know. I really don't know. Yun ang feeling namin, and we came to the conclusion that the workers, even the manager, for the most part, hindi sila empowered. They're not empowered to make decisions on their own, diba? Or sound decisions on their own when it comes to customer service. Not really a very customer service focused people, I guess. So I don't know. Are we? Hindi ko alam. It still kind of blows my mind. I don't know. That's just me. So, Rich, what's going on in your life? Are you busy? Are you working? I know you. There were a couple. Actually, I started listening to the podcast. I don't know. Nahihilig ako sa podcast ngayon for the most part. So I checked out your podcast. I know there's a new one. It's funny. It's funny. Actually, I enjoyed it. So I'm still up for doing the podcast. Ano yung podcast na gusto mo umpisahan? You were gonna start another one? Let's do it. Kung kailan man yan. So I'm actually starting a podcast myself. It's just taking a lot of time. Ang gagawin ko po, doon po sa mga nakapanood na po nung dati ko pong mga hot seat. Yun po ay gagawin ko pong podcast. So I have to contact many of the people that I spoke with, that I interviewed, if it's okay.
At di ba alam naman natin dito sa mga nakapanood nung hot seat, di ba medyo mahaba po, so maybe I need to cut it to 2 episodes or something. Yeah, time is the enemy right now, especially right now. I think when I come back from the Philippines, I should have a little bit more time. Pagpasokan na ng mga bata and kids finally go back to school, which they are. So Wednesday na. I think public school is starting Monday. You don't have to worry about that. Your daughter graduated. So may gagawin pala akong ano. I think one of I'm vlogging this weekend. I'm vlogging at Jollibee dahil I want to do a comparison between the Jollibee in the United States, or here at least in another country. Just so happens to be I'm here in the United States versus the Jollibee in the Philippines. I think it's going to be interesting. So watch out for that vlog. Driving to work. Okay. No worries. A little break. Kukuha muna po ako ng kape dahil napakaaga pa po dito. I'm gonna stop my cam for a little bit. I'm gonna share some good music. If you go Jollibee, Mermaids, and my daughter works. No, unfortunately, I'm going to get siopaw. So let me go get coffee and I'll be right back.
right, we're back. Hello, hello again. Official banker ka na naman. Okay. Wow, may picnic. Saan ang picnic na yan? Ayan. Okay. Saan na tayo? Businesses that take advantage of people. And I don't want to keep harping on that, but it's ano siya, diba? Napakalungkot isipin pagka ganun. Dahil although naiintindihan mo na ang sitwasyon ng mga tao, diba? That they try to make as much money as quickly and as fast, as soon as possible, diba? Parang I don't know, magninegosyo kayo, shouldn't your way of thinking be more long term rather than short term? So, I don't know. People who start successful businesses seem to think that way, and I think that should be the way. But that's just me. So yun na nga. Gusto ko lang i-announce yung kita-kita po sa Pilipinas sa Manila is going to be on the ngayon na nakatakda na po siya August 24 at 6 p.m. sa Mega Mall, Vikings Mega Mall, I believe. If there's going to be any changes, I will i-announce po natin yan. Pero as of right now, Mega Mall Vikings ang kita-kita po August 24, 6 p.m. So hopefully people can make it. You know, there's a few people that are going to be there. Some old YouTube friends. So hopefully, magkita-kita po tayo and have a good time. That's really all I want to, kwentuhan, di ba? Catch up. I know nagka-catch up naman tayo dito, kwentuhan tayo dito sa but it's still different. Yung pong face to face, a very different experience. You get to know people better, and yun lang naman talaga. Let's have a good time. If you can't, I will be staying in the Rockwell area. Kung gusto niyo akong hagilapin, I'll be around there somewhere. It's not that big of an area, but let me know. Message nyo lang po ako sa either email me or DM me on Messenger, and kita-kita tayo.
Sana magkabanggaan tayo sa magkabanggaan. Magkita-kita tayo sa Rockwell dahil ako po ay magsha-shopping. Kailangan ko pong mag-shopping. Meron na pong nakabilin sa akin. Meron na po akong list. Meron akong listahan ng Philippine shopping list. Ayan po, ang haba na po ng Philippine shopping list ko na kailangan ko pong bilhin. At kung gusto niyo ako tulungan, please, kailangan ko po ng tulong. Most of these are pagkain, halos puro pagkain. Halos puro pagkain ang bibiling ko at iuwi ko. Ganun din, yung papunta doon, halos puro pagkain din. Hindi naman, actually. May mga items din. May mga bilin, may mga may padala yung misis ko. Pero tayo po ay kailangan po mag-shopping. Kailangan ko mag-shopping talaga ng bonggang-bongga. So ito ang problema ko ngayon. Not so much a problem na hindi ko magagawa o hindi ko malulutas, pero ayoko magdala ng balikbayan box dahil I don't think it's necessary right now for me. Wala naman ako masyado talagang dalang napakarami, di ba? So meron akong dalawang check-in na maleta. Na yung isa ay malapit ng mag-capacity. So 50 pounds, 23 kilos. So malapit na po siya mag-capacity. Pero most of that, yung pinakamalaki pong maleta, ang laman po nun ay puro para sa tatay ko sa probinsya. Nadadaling ko doon yung pamigay. At yung mas maliit naman, siguro yung damit ko, tsaka mag-i-stay ng Manila. Tapos meron naman, ayoko pong magdala talaga ng carry-on na yung hinihila na digulong. As much as possible, I'm trying to stay away from that. Pero mukhang kailangan ko po magdala nun dahil wala po akong lalagyan ng damit. Yung mga damit ko po, kailangan sumama sa akin. Ngayon naman, siyempre, yung mga toiletries, kailangan ko pong i-check-in. Hindi ko alam. Bahala na. Pero yun na nga, yung isang maleta ko, yung malaking maleta na capacity na. Yung iba naman dadaling ko na ng mga bilin, medyo magaan lang naman yun. So wala namang 50 pounds. Kaya okay lang. Pero yung pagbalik ko, wala naman akong masyado talagang marami akong bibilin. I don't think it's going to amount to too much, di ba? So buti na lang yung maleta na dadaling ko. Pwede silang ipasok dun sa isa't isa. So yung mas maliit, pwede ko ipasok dun sa mas malaki. Baka ganun ang mangyari. At again, bahala na. Hi, good afternoon, Mrs. B. I'm truly enjoying your pictures and your videos. I really love the view. Sana na makarating ko ng Switzerland one of these days. And, I really love it. I really love the mountains and I really enjoy what you're sharing. So maraming salamat. And kamusta ka na? Hopefully you're doing well. And uwi nga pala ako ng Pilipinas if you didn't know. But pero sandali lang, makiki-birthday lang ako sa tatay ko. Tapos babalik na ako after lang ako doon 10 days. Maliit lang. Yes, I am. Meron akong lahat na naka-ready na. Naka-ready na yung lagi naman naka-ready yung toiletries ko eh. Pero obviously kailangan kong gamitin sa aeroplano. Siyempre kailangan ng yung wipes, gano'n. So meron na yun. Meron akong dalawang klaseng wipes pa nga. Meron ako yung merong alcohol. Tsaka yes. So kung alam mo, or maybe you didn't know, it's been 2 years
Oh, no. It's been 15 years for me na umuwi ng Pilipinas. It's too bad nga na sandali lang ako. I'm actually only there for 8 days. Yeah, it's been 15 years. Yeah. One of these days, dahil ang si Mrs. hindi pa nakakarating ng Europe, so she really wants to go. So I'm going to make it a point to stop in Switzerland. I've never been. I've been to England. I've been to France. I've been to Italy for the most part, Germany, Denmark. Yan ang mga gusto kong puntahan. So we want to go to Italy as well. I want to go to Rome and so maraming ang Mrs. B. Maraming hindi naman nagpapaalala lang, 'di ba? Mag-iingat daw dahil nga especially now na maraming ngayon pa lang for the most part ngayon pa lang nagbubukas ang Pilipinas. Maraming nawala ng trabaho, maraming desperado, maraming rumaraket, 'di ba? So medyo kailangan pa ng pag-iingat dahil maraming desperado na tao. So, awa naman ng Diyos. I mean, I'm going there. I'm arriving on next Friday. Pero didiretso ako ng I won't stay in Manila for too long. Pupunta ako sa probinsya namin sa Leyte. So, it should be okay over there. Ever ka nagpasalubong? Wala namang masyadong pasalubong. Meron lang ako mga dalang konting little things. Meron ako mga tinanong na nagbilin, diba? And then that's fine. But for the most part, yes, get together. Get together nga sa 24. August 24, ang get together ng mga friends. Pero yeah, meron naman akong konting dala. Wala namang hindi naman madaming yun nga, yung sa family ko na tinanong ko rin sila dahil especially sa father. Yung father ko naman nagpupunta ng US yun every year. So wala naman siya masyadong kailangan. So magdadala lang naman ako ng yung mga kailangan lang sa bahay, kape, mga ganyan. So toothpaste siguro, sabon, something like that. Okay na yun. Para may maipamigay lang ako doon. Meron nga ako mga damit dito na parang hindi ko na sinusot. Dali ko na rin. Papamigay ko na lang. Sayang naman, hindi ko sinusot. Yeah. I don't think I have time. Gusto kong puntahan yung school ko. Letranista ako. So, I want to go to the school kung may time ako. I'm sure I'm still in touch with my old schoolmates, yung mga kaklase ko noon. So, hopefully I can get together with them. Maybe we can go to the school. I just want to see it again. Yun lang naman talaga gusto ko makita. I really don't want to go to touristy things. I want to do that kung kasama ko yung pamilya ko. Pero I'm alone. Ako lang mag-isa ang bibiyahe. And may pakay talaga ako dun na kailangan ko puntahan dahil 80th birthday ng tatay ko. That's really the only reason I'm going. Not to I would love to, pero I don't think 10 days or whatever 8 days is enough for me to be going around. I would love to, pero ang ko talaga kung when I go back, I think maybe in 3 years sasama ko yung family dahil yung mga anak kong maliliit na the younger kids have not been to the Philippines. We're in Pinas. So pagdating ko ng Manila, didiretso na ako ng Leyte. I'll stop in Manila for 5 hours, tapos magla-lunch lang siguro ako, then I'll go back to the airport kasama yung susunduin ako ng pinsan ko. And then I'm flying out to Tacloban that same day when I get there.
So nandun ako for 4 days. And then I'm back to Manila on the 23rd. That's interesting. We're in Intramuros. I would want to check that out, especially if it's a restaurant. Hotel sa rooftop ng resto. Okay, that could be doable. Doon lang naman yung ano ko. So maybe I'll make a stop there dahil doon lang naman ang Letran, di ba? It's in Intramuros. You know, I haven't been there since nung nag-aaral pa ako sa Letran. That was one of our field trips, was to go to that museum. Both museums. Merong museum dito sa malapit sa the main museum. Punta kami doon. Tapos may museum kami pinuntahan na it was full of like native artifacts. If I remember correctly. Ang ganda nung I actually enjoyed that. We'll see kung may oras ang talaga. Time talaga ang kalabang ko because I really don't have that much time. I'm only in Manila really for 4 days. If that. Babalik ako ng 23 sa Manila. Tapos uuwi na ako ng 27. Wala, hanggang lang ako. Yun nga. Sa Manila ako, from the 23rd, tapos uuwi na ako ng 27. So ilang lang ako days. Unfortunately, wala akong bakasyon. Dahil nga yung itong tsaka hindi rin makasama yung dahil kababakasyon lang namin sa Hawaii, and nung sinabihan kami parang nagdalawang isip nga ako na kung uuwi ako. Sabi ko naman, kaya lang sabi ko 80 years old na yung tatay ko. I mean, he's very, knock on wood, he's very healthy. He's still able to, he still runs his business, he's still able to travel. Kaya wala namang kaso yun. Kaya lang, he's still 80 years old now. So, sabi ko, maybe it's kind of a once in a lifetime, diba, to celebrate with him. Dahil milestone. So, pero sandali lang ako. Yun lang talaga ang pakay ko. I was only going there to celebrate with him in his birthday. Dahil yung kuya ko nandun na actually. He arrived 2 days ago. So, pagdating ko sa Maynila, pagdating ko next Friday, sabay na kaming pupunta ng Leyte. And then, that's it. It's really kung iisipin, di ba, it's really a whirlwind. Parang nagpunta lang ako doon para maki-birthday and whatever, and that's it, come back. 80 years old. Thank you. Yeah, and he's if pagka kung titingnan niyo siya, hindi siya mukhang 80 years old. He can pass for 60. Sabi nga ng asawa ko, sabi niya, alam ko na ako ng magiging itsura mo. Dahil magkamukha, for the most part, magkamukha kami ng tatay ko. Sabi ng asawa ko, alam ko na magiging itsura mo when you turn 80 years old. And sabi ko sa kanya, di ba, I would love to look at like that because my dad doesn't look 80 at all. Huli kami nagkita was 2019. Nagpunta siya dito nagkita kami sa isang wedding dito sa San Diego. And that was good. At least na-meet na niya or nakita niya ulit yung mga apo niya. Di ba? Nag-check na ako. Okay na. Yun lang, kailangan ko yung card ko for yun lang naman ang kailangan, yung my vaccine card. That's it. Wala lang PCR or anything.
Tsaka updated naman ako sa shots. Actually, nakakadalawang booster shot na ako. So actually, a total of 4 shots. Which is fine. Okay na. And I made it a point nung bumalik kami from Hawaii. Sabi ko, magpapa-booster na ako ulit dahil mahirap na, di ba? Para naman medyo mag-circulate na sa katawan ko, bigyan ng time before I leave. And then, at least naka-booster na ako ulit. But yeah, yun lang ang requirement nila. May may health insurance ako dito, but bumili ako ng travel insurance. Mura lang naman eh. So, in case anything happens, regardless kung may emergency, kung either medical or whatever, di ba? Halimbawa kung, let's say, magkaroon ng coup, they can pull me out, covered lahat yun. Halimbawa, merong health emergency, that's covered. Up to 1 million yata or something like that, $500,000 or something. Pero malaki yung halaga ng insurance, pero yeah, may coverage. Mura lang naman dahil I'm only there for 10 days. Anong Pinoy? Yun nga ang inaano ko. Yun ang tinatanong ko sa mga ano kaya ang una kong well, first of all, yung kausap ko kagabi. Tinatanong ko sa kanya, kailangan ko pa magpahepa vaccine. Dahil magkakakain ako ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung maapektuhan ako. Pero yung mga ang gusto ko talagang kainin, mga street food. Dahil sa ganun ako lumaki. Taga-Tondo boy. Lumaki ako sa mga isawan, lumaki ako sa lugawan, ganyan. So, yun talaga mga Pero kung anong pagkain ang uunahin ko, kung hopefully makita ko kagad, taho. Taho talaga. Bongga talaga. Mura lang ang travel insurance, so I really recommend it. Tsaka makakapili ka kung ano yung travel insurance. Yeah. Anong Pinoy food? Lahat naman yan, di ba? Yung I'm going to try to stay away from the alam ko, buti na lang. Number one, buti na lang, hindi ako mahilig masyado sa... I'll eat lechon, pero hindi talaga ako... I'm not a like a rah-rah ultra fan of lechon. Yeah, I'll eat a little bit of it, especially pag fresh. Diba? Masarap naman talaga, but I'm not a big lechon guy. So, I'm sure there's going to be lechon sa birthday. Mas gusto ko pa yung mga pulutan yung mga kambing, mga ganyan. I love that. Pero for the most part, I want to experience yung street food, kahit yung very simple fish bowls na tutusok-tusukin mo lang. I would love that. Again, taho, fresh taho, and whatever else, diba? Nung lumalaki pala ako, and I think I'm that old na when I was growing up, wala pa pong kwek-kwek, yung mga ganun, wala pa pong yung mga ganun. Yung, di ba, nauso rin yung Betamax, nag-uumpisa pa lang yun nung lumalaki ako. Pero, yeah, wala pong yung 1 day old, wala pa yun, yung mga ganun. Puro, lang, yung mga street food doon, mani, mais. Actually, may mga siopaw sa Blooming Treat. Doon kasi ako nagko-commute nung mapasok ako sa Letran. So nag-jeep ako. So sa Blooming Treat, ang daming mga street food, mga vendor doon. So doon lahat, fishball. Tapos pag Pasko, yun nga, yung mga bibingka, mga puto bumbong, mga ganun. Hi, Mams! Ayaw mo ng kwek-kwek. So, ganoon talaga kami, especially yung misis ko, mahilig kami sa sa isaw, yun ang namin. Kumusta na, Mams? Balita ko, Mams, nasa ka? Meron ka marami kang kasabayan sa TikTok. Alam ko, dinubayan mo na ang mundo ng YouTube at TikToker ka. TikToker ka naman talaga eh. Na-miss ko yung totoong street food. Nakakakain naman ako dito, especially dito sa California. Nakakakain naman ako ng mga isaw, mga ganun. Pero syempre, iba pa rin sa Pilipinas. So, I'm really looking forward to that. Tapos kung ano pang Syempre, yung and
Ang mahirap kasi sa akin, especially now, dahil pinalitan po yung gamot ko meron pinalitan ng gamot sa akin sa diabetes. So tinanggal po yung isang gamot ko, tapos pinalitan ng yung injectable. Hindi siya insulin, pero injection siya. Madali po akong mabusog. Kaya I actually lost another 8 pounds. Pag kumakain ako, madali akong mabusog. So I don't eat that much. So, tignan natin. Gusto ko talagang tikman talaga yung sa Pilipinas, yung original, I guess, versions of pwede rin quick. 1 day old. Bala na. Social naman, Mrs. V. Via Mare. But I know what you mean. I've eaten there before. Ang ano ko talaga, Cloud9 Balloons UK. I like that name. Tambay kami sa sari-sari store noon. Doon po ako unang natutong uminom. Lang po, pale pilsen po ang tinutungga namin. Minsan Red Horse, pero pale pilsen. Dahil bata pa po ako noon. Nag-umpisa po ako uminom talaga. 13, 14 anyos. Kaya, what news? Uwi ako ng, ma'am, uwi ako sa Pilipinas ng, this coming Wednesday, I'm leaving. Pero sandali lang. Tusok. Shout out din sa'yo. I'm assuming you're from the UK. So, ayan. So, what should I be doing in the Philippines? So, maraming salamat, first of all, Mrs. B, for your suggestions. Hopefully, I get to all of them. Gusto ko rin dampa. Magpaluto ng kung ano man, isda, seafood, whatever they can make me. Pero ang pakay ko po talaga sa Pilipinas na pag-uwi ko ay birthday ng tatay ko. Happy 80th birthday to my dad. Advanced happy birthday. I'll be there. And ang pakay ko ay yun nga, number 1 yung birthday po ng tatay ko. Number 2 po yung gusto kong puntahan yung pumunta sa sementeryo po sa huling hantungan po ng lolo at lola ko. Lolo at lola ko po. I get emotional when I talk about it dahil nung namatay sila, wala po ako, nandito po ako sa Amerika. Hindi po ako nakauwi nung namatay sila. So I really want to pay my respects to both of them. For those, for them. Dahil sila po nagpalaki sa akin talaga. Nung nakatira po ako sa Manila, sa Tondo, under their, sa bahay, yung bahay po ng lolo ko at lola ko. Nandun din po yung tatay ko. Pero ang tumayo po talagang magulang. Nung ako po yung lumalaki, ay yung lola ko, lolo ko, on the father's side. So I really wanna pay my respects to them. That's pakay number 2. Pakay number 3 is have a good time. Diba? Makakain ko lang sa probinsya, diba? I think I spoke about this 2 weeks ago nung nag-live ako na regardless of where you're from in the Philippines, diba? Meron tayong mga specialty, diba? Taga Bulacan ka, diba? You have specialty food. Batangas, diba? You have those specialty foods. So it's the same thing sa Leyte po. Meron po kaming mga pagkain doon na you don't get anywhere else. You have desserts that you don't get anywhere else. So specialty po yun ng probinsya namin. And other provinces obviously have their own. So I'm looking forward to those. Dahil ang tagal ko na po hindi nakakatikim ng mga, especially the desserts that I grew up on. Dahil po pag kami nagpupunta po sa Maynila na taga-probinsya namin, dinadala po kami ng, hindi naman, di ba, pasalubong, gano'n. So I really miss those and I really want to eat those again. Kahit matikman ko lang. Priority. Yes, big priority for me is family. Tapos yung sa Maynila naman, yung pinsan ko, may sakit siya. Actually, she was on one of my videos. 4 years ago, I made a video with her regarding women's cancer. Dahil yun po yung naging sakit niya. Noon, she's okay, doing sort of okay now.
Gusto ko rin silang mabisita, di ba? So, yun. So, I'm going, yung flight ko, Mrs. B, is this coming Wednesday here in the US, out of LAX, out of LA. So, alas 11 po ng gabi ang flight ko via Asiana Airlines. So, I'm stopping, Asiana to Incheon, Korea. Tapos yung stopover is going to be about 4 hours, 4 or 5 hours, mga ganyan. And then I fly. I get to Manila 11 a.m. Manila time on Friday. Sige, Cloud9. We can accommodate you. Yeah. And congratulations on your road to 10K. Keep doing what you're doing at mararating mo rin yan. Oh, I will. Yeah, isang stopover lang. Ang mahirap yung pabalik. It's the same, isang stopover. Mahirap din kasi dito sa amin dahil nasa San Diego ako. So I have to go to LA. So yung biyahe na yun, if you don't know or LA is very masyadong matraffic. So it's hard to go to the airport there. Pero doon ang mura kasi because LA is andun ang pinakamaraming international flights. So in that regard, it's good dahil mas mura siya dahil maraming international flights. The bad part is I have to get to LA, and that's the hard part. The traffic, it's really a pain to try to get to. Pero it is what it is. Meron namang airport dito sa San Diego, but it's almost parang it's like parang 1.5 times the amount yung price. Tapos pag sumakay ka ng aeroplano dito sa San Diego, you have to stop somewhere else. You have to go to, you either fly to Seattle, you fly to Vancouver, tapos hihintay ka na naman doon, tapos you have to fly somewhere else. Diba? Para ito, isahan na lang. Yung pabalik ko naman, mas mahaba yung yung layover ko. I think it's like 9 hours. So, sabi nga ni Che, sabi niya, if you can, you try to go out. Kaso, strict pa rin sila sa Korea eh. I would want to, pero yun nga, strict pa rin sa Korea, kailangan mo mag-PCR, sabi ko, that's gonna be a pain, it's okay. I'm just gonna try to enjoy myself at the airport. Yan, nakakapagod yung ganun. So, ako, lang. So, I just drive to LA. So, I'll take the flight from LA and then, LA, Korea, Manila na. So it's been 15 years, Mamsh. 15 years. It's funny dahil when I arrived dito sa US, yung una kong uwi was 16 years. So I don't want that trend. I want to kind of change that. Hopefully I get to go back maybe every 3 or 4 years. Dahil actually here from LA, it's not that bad. Hindi naman masyadong mahal. Oo nga, Ma'am John. Kailan ka huling umuwi? Alam ko, nagpaplano ka noon or you did go to the Philippines? So hopefully, yun nga, magawa ko lahat ng gusto kong gawin. Wala naman talaga akong agenda. Yun lang talaga ang agenda ko, to see family. Everything else is, meron nga akong shopping list na kailangan kong bilhin before I come back. Pero madali naman yun dahil I'm staying around sa Makati ako like around Rockwell area. Nawawala ka pagka Pinoy mo talaga. Ano pa sa akin, 15 years na akong hindi umuwi. Incognito style. Bakit nagtatago ka? Sino pagtatagoan mo, ma'am? Bakit ka naman nagpanic?
Ano yung kailan yung umuwi ka, Mrs. B? Di ba yung, anong tawag dito? Umuwi ka, and then tapos meron kang nag-vlog ka, di ba? You were on a bus. Hindi ko alam kung saan ka papunta. Oy, Tina! Maraming salamat. Maraming salamat naman sa pataho. Thank you very much, Tina. And hopefully you enjoy. May picnic yung mga yan. There's a picnic going on. Hopefully, maganda ang panahon sa Canada because here in the US, we've been experiencing heat wave. So lahat ng sulok yata ng Amerika, mainit. Yung gusto kang utangan, quote-unquote, utang na hindi mo na makikita ang bayad, di ba? Ano bang ano mo, Tina? Anong handaan nyo sa picnic? Anong dadalhin nyo? Ano ba yan? Kayo lang bang pamilya? Or salo-salong mga iba't ibang may meet kayo dun sa kung saan man? First of all, saan kayo magpipicnic? Sa park ba yan? O sa may lake? Kain mo ako ng papaitan. Hindi problema yung papaitan dahil we even make it here. And I'm very, very picky about my pinapaitan dahil yung father-in-law ko, and I have to ask him dahil kararating lang nila, by the way. Kararating lang nila from Philippines. Ano na sila, retired, so they stay there longer. Meron silang bahay sa but they're from Pangasinan. And my father-in-law, yun ang specialty niya. One of his specialties is papaitan, yan, dinuguan. Pero I really look forward. By the way, noon hindi ako kumakain ng papaitan. And once I started, nasanay na rin. Di ba sanayan din. So nasanay ako. Actually, I know how to cook it. Pero I haven't attempted to cook papaitan yet. Pero ang father-in-law ko makes really, really yung authentic talaga. Kwento nga niya kagabi during dinner sa partner school. Okay. Alright. Wala lang nakakaalam. Life with Lynn K. Hello to you. Maraming salamat sa pagdaan mo. Hindi naman ABAC yun. It's a bile, di ba? Sa abdo. So ang ginagamit namin dito sa US, ang ginagamit namin beef bile. So nung umuwi sila, kwento nila kagabi. Nung umuwi sila, tapos siyempre nasa Pilipinas ka, nasa Pangasinan sila, sa malapit sila sa 100 Islands nakatira. So siyempre mamamalengke sila, whatever. Tapos minsan daw gusto nilang gumawa ng papaitan. So nagpo silang palengke. Yung binibenta daw na abdo, watered down, may halong tubig, kaya hindi na raw masarap, hindi na raw mapait. So ang ginagawa nila, nag-uuwi pa sila from here sa US. Nag-uuwi sila ng beef bile na nabibili lang namin sa Filipino sa Seafood City. Inuuwi pa nila yun. Mas masarap pa raw yun. Dahil yung gumamit na kami noon, nagluluto siya dito. Ilang kutsara lang yung pait, ilang kutsara lang talaga yung ginagamit namin. Pero sabi niya sa Pilipinas daw, ang pangit daw ng abdo dahil yun nga diluted. Diluted na daw. Ano yun? Sabi ko, dapat nga doon masarap dahil doon pa nila kukunin, di ba? Napaka-fresh ng ingredients tapos idadilute. Ano yun? Yeah, kami dito gumawa? Malinis kaming gumawa dito. So hindi masyadong maamoy. Sabihin na natin, hindi masyadong maamoy ang pinapaitan namin. Pero depende din kung gaano karami mong lalagyan ng ang nagpapaamoy naman kasi kung hindi malinis yung abdo, yung papait mismo. Tsaka yung kung gagamit ka ng lamang loob na bonggang-bongga, kailangan linisin mo yun. Kung hindi mo lilinisin yun, talagang maamoy. Pero kami nililinis, pinapakuluan, inaasinan. So, siya. Pero, one thing na hindi ko natutunang gawin dahil yung sila pag kumakain sila, inuulam nila yung ako for me, hindi siya bagay sa kanin. For me,
Hindi siya bagay sa kanin. So, for me, it's just soup. Tsaka ano siya, pulutan for me. Pero sila, yung like my wife, kinakain nila as ulam. Inuulam nila sa kanin. Di mag-vlog ka na ulit, Moms? Ano ba yan? Ayan. Okay. Pakay number 3, Mrs. B. Because you, nag-mention kayo ng manok. Ikaw din, Lim. Dahil nag-mention kayo ng manok. Gusto ko pumunta ng sabungan. Nung nakatira pa kami sa Pilipinas, sinasama po ako ng mga tsuhin ko that I will see sa probinsya. Nung dati kasi nakatira sila sa amin sa Maynila, yung mga tsuhin ko, mahilig po sa sabong. So, isa sa mga gusto ko pong gawin, pumunta sa sabungan. Yun ang masarap na manok, yung natalo sa sabong. Yung talunan sa sabong, sarap yun. Bihag. Bihag ang tawag namin. Ay nako, ang dami naming by the way, ang dami naming dahil ang dami lang na ibalik, di ba? I mentioned my in-laws, kararating lang nila from the Philippines last week. I picked them up sa LAX, kaya yan na naman. Babalik na naman ako ng LA, pang ilang balik ko na. Ang dami nilang nadalang isda. Nagdala sila ng daing na bangus. Sila lahat, naka-seal na yung tawag doon, vacuum seal. So, marami kaming bangus, marami pa kaming danggit, yung espada, gustong-gusto ko yun yung espada na na isda na dinaing din, ang sarap, grabe. Ipiprito mo lang, para siyang french fries pag pinrito niyo na sandali lang. No to sabong ka ba? Kami naman yung mga yun ang nila yun ang pastime especially sa probinsya namin. Yun ang pastime talaga sa amin. Yes, ang sarap if you get a chance to try yung espada na isda na dinaing. Kahit naman 'di ba pagka nagluto kayo ng yung marami pa kaming danggit. Tapos meron silang inuwi na hindi siya danggit mas maliliit pa, pero sandali lang, parang ilulublob lang sandali sa kumukulong mantika, tapos alisin mo kagad. Then ang daling masunog. Pero yung espada talaga ang sarap, grabe. Hindi kidnap talaga. Safe naman sa namin, sa probinsya, dahil it's basically our town. So, saka kilala kami dun sa bayan namin. Kinikidnap talaga. Hindi ko alam sa ibang lugar, hindi ko alam sa ibang parte ng Pilipinas, pero I'm sure dun sa probinsya namin, okay lang. Okay lang. Hindi yun ka pinag-uusapan namin ng asawa ko. Sabi niya, sinasabi ko naman sa kanya, Pilipino naman ako. Sabi niya, Pilipino ka nga, pero tignan mo yung sarili mo. Halata ka pa rin, sinasabi niya. I don't know what she means. Pero halata ka pa rin na hindi ka taga-Pilipinas. Kahit marunong ka mag-Tagalog o kung ano man. Sabi niya, halata ka pa rin. Especially pag, hindi ko alam kung sa pagbibihis, hindi man ako flashy magbihis or whatever. Pero sabi niya, halata ka pa rin na foreigner ka. sabi nila. Ang probinsya ko ay Leyte. Taga Leyte kami. So, yun nga, pagdating ko ng Manila, kailangan kong lumipad para papuntang Tacloban. That same day. Air Asia naman. Nakasakay na ba kayo ng Air Asia? Sa mga nakasakay na ng Air Asia, alam ko budget airline po yun. At mura lang yung pamasahe. Magmula Manila hanggang Leyte, hanggang Tacloban. Round trip, $80, $80. Pero sila, kasi budget airline, dahil budget airline sila, yung mga bagahe po ay may bayad. Yung check-in. Pero yes, taga Leyte po kami. No shoes on a
Yes, yun ang pinakamasarap na manok na matitikman nyo kung maka-experience kayo. I know, Mrs. B, you're against sabong. Pero yung natalo, dahil sa'yo rin yung natalong manok, halimbawa, nilaban sa sabong, may manok ka, nanalo yung manok mo. Tapos yung tinalo niya, sa'yo rin yun. Yun ang masarap, yung pinakamasarap na tinola na natikman ko. From Mindanao, Cebu. So walang direct. Akala ko may direct from Manila to CDO. Dahil yung kaibigan ko kagagaling lang niya ng Manila, bumalik na siya ng Cagayan de Oro. Direct naman. Bakit po lang direct na kailangan mag-Cebu pa? I wouldn't mind going to Cebu. I was there before. Teacher told me need to get that pencil up out of my nose. Can't hold on a singular pose. Switch from to to fro. I've never been to Mindanao. So another I guess bucket list po sa pag-uwi ko ng Pilipinas ulit. Hopefully kasama ko yung pamilya ko is I want to go to Cagayan de Oro. I want to go to wherever. Saan magandang punta? Davao, di ba? Ebb and flow, I can hold on to you very much longer. I have to slip away. Can't you sit still for a little bit? Can't you sit still for a little? Visit mo review ng AirAsia. Hindi naman ako I rarely fly business class. Nagbi-business class lang ako, Mrs. B. Pagka if I'm on a business trip, yung para sa kumpanya, or if I travel for the company. Dahil pagka international travel, tsaka pag international travel lang kami allowed mag-business class. Other than that, it's coach. I've only been on a couple of trips na nag-business class ako. One was actually way back. Umuwi ako ng 2004. That was a business trip to Singapore. Pero ang ginawa ko, kinonvert ko yung pabalik ko, yung return flight ko to coach para makadaan ako ng Manila. Pero yung going from US to Manila was business class. Hindi talaga ako makatulog sa aeroplano, by the way. Regardless kung nasa business class man ako or hindi ko pa nasubukan ng first class kung makakatulog ako, but for some reason. So this time around, ako po ay inom ng gamot para ako ay makatulog. Hindi ko hopefully kailangan pagod na pagod ako para makatulog lang. Aba, nagpakita si Nampen Angel. Alert! Let me guess, kakagising mo lang. Emirates first class. Napanood ko nga yung video niyan, ma'am. Magkano? $10,000? $20,000? Hello, Namfem. Long time no see. Ang laki ng diferensya. It's not just it's not just double. It's sometimes triple pa ng coach fare ang business class. So from LA to Korea is 10 hours. Tapos ang Korea to Manila is 3 hours. Ang nakakatagal lang naman dun yung diba, stopovers. Yeah, you are paying for the comfort and the extra service, diba? Extra service ng business class or first class. Pero yun nga, I think it's true that kung regardless what it is, right? It's more comfortable, but it's still an airplane. So sabi nga sino yung may pinapanood ako na isang celebrity, di ba? Sabi niya, napaka-cheap ko. Celebrity here in the US. Sabi, I'm so cheap. Di ba? I refuse to fly first class or business class just because, for that. I'm still, my ears still pop. Sabi niya, wala namang diferensya, di ba? Kung ano yung nangyayari sa flight. But it's still, I get you. Mas komportable siya. Walwala na talaga.
Komportable. I mean, it's up to you. You can make yourself as comfortable as possible naman sa coach class, and it's, to me, it doesn't really. As long as I get some sleep, ako talaga hindi talaga ako palatulog sa. Merong mga kayo ba pagka sumakay kayo ng eroplano, nakakatulog kayo or nakakatulog kayo kagad? I've never been one to be able to sleep. Merong talaga pag, di ba, pag sumasakay kayo sa eroplano, makikita nyo lang pagkano. Subukan nyo. Tingnan nyo yung, halimbawa, nasa flight na gano'n, merong naghihilik na kagad, naghihilik talaga, bonggang-bongga, talagang nakabukas pa yung, I can never, yung deep sleep talaga, I don't know why. Maybe I need to take pills. Na kailangan mo first class, ma'am, na yung may pinto. I saw those, by the way. Napaka-luxurious naman talaga. Diba? Meron ako napanood na video kahapon. Pinapipili ka. Sabi niya, would you rather fly in first class, commercial first class, yung maganda talaga, or would you rather fly on a private jet? So, pili na. Well, no choice ako. No choice tayo dahil kung economy class, doon ka talaga sa likod. Di ba? Yes, but that's true. Yun ang yun daw ang pinaka-safe talaga na na area daw. Ano lang yun, Lin? Papalubag-loob lang sa mga taong hindi maka-afford mag-first class tsaka business class. Sasabihin sa'yo, yun ang advantage mo. Pero papalubag-loob lang yun. Sige, ma'ams, kontakin natin si Chabit. Di ba may aeroplano yun? Pasundo tayo. Hey, Jay! Kamusta na? Malakihin natin ang mukha natin. Yan. Bulaga. Where are the people? Andyan si Tina sa likod somewhere. Naghahanda ng pang-picnic. Mag-picnic daw sila. True. Napansin ko din yan, Mrs. B. Pagka nasa harap ka, towards the nose of the plane, hindi, pagka may turbulence, hindi masyado. Ang turbulence kasi naman talaga, unless yumugyug talaga yung eroplano ng bongga, na yung babagsak siya ng, diba, nangyari na sa akin yun ilang beses na talagang grabe yung turbulence. Pagka yung pag-ganun-ganun lang, yung harap mismo ang hindi masyadong nag-move. Pero pagka nasa ka, kung gusto mong ma-feel ang turbulence talaga, doon ka sa may pakpak. Bakit walang tao sa taas? Hindi ko alam kung bakit walang tao sa taas. Walang gustong umakyat. Nakapin naman yung so you are more than free to come up here kung tinatamad na kayo mag-type. Ipakita nyo ang beauty nyo. Yun lang ang ko. Yun lang ang request ko. Ayan. Ayan, sa isang imimit ko po ay si Nampem Angel. Nakaset up na po yan. Hopefully, matuloy. Ayan, ayan. Ay, sorry nga pala. I know I promised na meron po tayong magkakaroon po ng special na hot seat. Pero mukhang nawawala po yung aking potential guest na taga-UK. Taga-UK po siya. Hindi lang magkatugma yung schedule namin. Bakit naman, ma'am? si Nampem, tuloy na walwalan. Tuloy talaga yan. Nasa sayo yan.
Pero yung plano natin, hopefully mangyari dahil di ba? Pinag-usapan natin yung kagabi. Missing in action yung aking That was going to be my first guest na nakahubad daw siya. Na hindi naman natin ipapakita dahil tayo makikick out. Sino yun? Surprise muna. Okay. Hi everyone! Kamusta? Hello, Che. Tama lang yan. Ilagay mo lang ko sa gilid. Hindi, maganda yung kanina. Yan, andun lang kayo, maliit lang ako sa gilid. Ganon. Yan. Pareho tayong maliit. Lagay natin yung shared video. Ano yung shared video mo? What is that? Naririnig nyo ba yan? Ano yan yung epidemic sound. Epidemic sound. Okay. Asan na si Mrs. B? Come up here. Si John. Diyan si Mrs. B. Actually, come up. Kaya si Ma'am siya ayaw magpakita. Ma'am, syakit na. Bilis. Mahirapan ka mag-type dyan. May tanong ko dati. Yung blind item about Chuchu illegality eklat. Nag-post ka noon sa FB page mo. Ano yun? Illegality of what? Carlo J, kumusta na? Okay lang kami. Mrs. B, akit na. Kamusta kayo dyan sa bansa nyo? Nakakamiss na pumunta dyan. Nagpunta lang kami sa parang downtown lang yata yun. Naman lang kami nakapag-tour sa mga bundok. Dumaan lang kami. Mainit din na ba just sa inyo, Che? Yeah. Parang pareho tayo ng temperature. Hotter ng 5 degrees. Parang ganun. Grabe, parang walang Actually, it's supposed to be cooler today or tomorrow. Pero nasa kami, like high 90s, tapos high 80s to 90s. Ganun. We've been getting some showers lately, every day, every afternoon. Pero mainit pa rin. Sobrang init pa rin. Tina, if you can hear me. Naririnig ka niya nasa background. Labas ka na dyan. Block daw mic ko, Che. Why is it blocked? You've said something crazy again, Mrs. B. I'm just kidding. Bakit blocked? Ano naman yung pinagkakaabalahan mo, Mams? Lagi kang napaka-super busy. Oo nga. Sa StreamYard, yung tinatanong ni Mrs. B. Hindi ko alam. Ano ba yung mga issue ngayon sa StreamYard? Hindi ko din alam, wala akong alam. Ang alam ko lang yung issue sa Pilipinas, yung nag-overpricing ng seafood and whatever. Nakita niyo ba yun? Oh my God, no. Nag-charge ng 26,000 dun sa... Ewan ko kung anong... Sa Cebu yata yun somewhere. Baka naman yan, like mga typo errors na bang mamaya 26 pesos. Hindi. Naging 26,000 na wala yung bill. Nagpuntang, I guess, tourist. Tapos, siyempre, nagpunta sila sa isang business, the restaurant, whatever. Yun nga, yung I don't know if hindi naman mukhang boodle fight yung basta maraming pagkain, maraming seafood, pero may mga inumin. Pero sinasabi ng marami na it wasn't worth or the way the table looked na yun lang ang kinain nila. Yeah, but they're looking on the presentation, but how difficult to get those seafood. Kasi minsan, sa Korea kapag ka bumili ka ng lobster or yung crab, yung mga king crab, yung mga lobster na yung malalaki talaga, sa isang piraso, 100 mahigit na yun, 160, depende sa weight. Alam mo yun, kasama yung shell nun, syempre. No, but yung again, sabi ko nga, in fairness, hindi ko naman, nung nakita ko yung picture, sabi ko, hindi ako makapag-comment dahil I really don't know
what the pricing is. Pero naalala ko kasi na nagkikwentuhan kami kagabi ni Namphil. Sabi niya, mag-ingat ka dahil medyo, although, nagbubukas na ang Pilipinas, di ba, people are starting to go back to work, go back outside, di ba, maraming naghahabol ngayon, maraming gustong makabawi kagad in di ba, in light of the pandemic na nakulong tayong lahat. Maraming gusto makabawi, maraming nawalan ng trabaho. So, kaya ako nakapag-usapan kanina yung yung business mindset nga ng Pilipino na very, very short term. Like for short term gains rather than looking at long term. At saka naintindihan ko naman. Kung baka mamaya 4-star, 5-star hotel yun. Hindi. Okay. Hindi, it's just like a regular restaurant na maybe seaside, ganun. Tapos may parang kubo-kubo, ganyan. Well, hindi dapat aakyat ng ganung presyo yun. Mahal naman nun. I'm sorry, Mrs. Lee, hindi ko maalala kung ano yung legality na yun. Kasi yung sinasabi ko sa iyo nun, Kuya Foodie, yung sa Korea nga, meron silang size, meron silang yung weight na requirement para buo nila yung seafood kasi luluto pa nila yon. So, syempre, dun sa price pa lang ng seafood at saka yung pagkakaluto nila, di ba? Yun, nagmamahal talaga. Plus, in demand siya dahil nga sa size and weight, dahil nga talagang nafe-feel yung tao, di ba? Ang reservation niya is more than a month to get to that. Bakit gano'n yung mic mo? Naka-ano ka ba? Headset ka? Why? Maugong? Parang kasamang static pag nagkasalita ka. Sige, magpapalta ka ng headset. Pasensya naman. Baka pipictugan yung headset ko. Hindi, kasi, pag itong headset na to kasi, pag sa talk, isang ear lang, yung Bose. Let me just change it. I'll be back. Alam ko, mawawala ako dito sa convo na to. Madadrap ako. Wait lang. Okay lang yan. So, alam mo yun, di ba? Gracie. So, dun sa picture na yun, hopefully nakita niyo yung picture na yun, so nag-trending na issue. Do you think it was worth 26,000 pesos yung lamesa na yun? Yung lamesa and all the ingredients, all the food, all the drinks. I think that's, opinion ko lang naman yun. Maybe nadala na ako nung mga comment na mahal daw, whatever. Okay lang naman, opinion ko lang naman talaga na okay lang naman na magtaas tayo ng presyo dahil alam naman nating lahat, di ba, na tumataas lahat ng bilihin, especially nowadays. Pero, sobra naman daw yata yung pagcha-charge, no? So, baka, let's say, I don't know, kung inclusive of VAT and tip, who knows? Kaya naging 26,000 yun. Pero it was, sabi nila, it was blatant overpricing daw. So, again, I wasn't there. I don't know. I don't know the business. I don't know what transpired. I don't know how many people. I don't know the price of ingredients na nung binili nila yun. So, I really can't comment objectively. Pero, according to the comment section, it was, again, blatant overpricing though. So, mag-ingat pa rin tayo. Or maybe before we indulge ourselves, maybe we should ask. Dahil alam naman natin kung magkano yung ino-order, diba? Or, let's say, halimbawa, nag-order kayo, kung may menu, diba? Shouldn't there be pricing on the menu? Or shouldn't you ask first? Diba? I don't know. Maybe that's just me. Hello again. Baka doon binabawi ni businessman. Ayun. Oo naman, like if it's a restaurant, they should have a menu at least posted outside kung magkano yung price or bibigyan kanya ng papel or ng cardboard saying this is the price. Di ba? Pero wouldn't you have an idea?
Oo. I mean, minsan, pag nagpupunta kami dito, usually, pagka nagpupunta kaming, especially sa Amerika, di ba, makikita mo na lang, lalo na pagka seafood, makikita mo market price. Something like that. Di ba? Walang presyo pero nakalagay market price. So, kung gano'n ang Pero mangyayari, kasi, magkakaroon ka, di ba? Magkano po oo. yung kilo ng isda nyo or kilo ng karne or whatever. Di ba? So, Oh, at least I you have an see. idea going in. Tapos, I, hindi ka pa na-shock. Like I oo. know, like, let's say, yun nga, yung kita-kita sa Pilipinas is going to be at Vikings. So, I have an idea of how much it's gonna cost. Right? So, Oo. no surprises. Yung nakita ko yung comment ni Mrs. B, sabi niya, yung paluto, I think normal lang. Yes, it is normal, pero usually, they go by the kilo, tapos may presyo per kilo. Tapos extra charge ka doon sa ginastos nila ng pagpapaluto, yung service. Pero may baseline ka, 'di ba? Kung magkano yung ipapaluto mo kasi per kilo nga. Mano-mano talaga. Mano-mano naman talaga pag, di ba, magpipishing sila. No, but still. Aman pulo naman. 700. I hope that's not only one piece of turon. Nakakamiss naman yung turon. Ano ba naman yan? So, by the way, nakita kami ni Roxy nung 2 weeks ago. Naghahanap ako ng turon dun sa store nila. Oh. Walang turon. Na-disappoint Sa- po ako. Saan ba siya nag-work sa Asian store? Island Pacific. Parang Seafood City. Man, dapat pala nagpapashop ako sa kanya eh. Email na lang siya sa akin. Diba? Wala ba silang online store? Kakainis Wala. naman. Ay, hindi pala ako nagpunta ng Seafood City ng San Diego. Sa LA pala ako nagpunta. So, naisip ko, dapat nakita ko pala siya. Sa LA pala yun. Marami ring store yung Island Pacific. Tsaka nung punta kami doon 2 weeks ago, may sale sila ng pusit. Nag-craving ako ng pusit. Nabili ako ng siguro mga 5 pounds yata na pusit. So yun. Yun na nga. Aray ko! So medyo excited. Actually, I'm not that excited to hindi ko alam kung hindi pa nag-hit na I'm not, you know why? I'm not that excited dahil hindi ko kasama yung pamilya. Magkano ang Vikings ngayon, kuya? Kasi I like Vikings eh. Nakapunta na ako sa Vikings. Para siyang eat all you can. Parang lumalabas lang na $17 per person. So, 17, 250, 350, 300, parang ganun. Oo. Tama ba? Magkano ba? Pa-comment below. Magkano ngayon sa Vikings? Rates. Hindi nagsa-search eh, no? Rates. Buti meron silang, wala man ako kasamang bata. It's not. No, it's more than that. Sorry. Hindi lang. Masarap sa Vikings. Masarap doon. Tsaka kasi syempre, malinis eh. Like, Filipino food. Tapos, diba? Malinis yung area, air condition ka, ganon. 700 to 800. So nagtaas na pala sa'yo ng presyo. Tapos may service charge. Plus service charge daw. Depende if lunch or dinner. Okay. Yeah, lumalabas na mag $18 per person. $20. Lagyan na sa $20. Okay pa rin. Yeah, ang dinner nila is dinner ba? Actually, ang lunch or dinner nila is one price. Same price.
Dapat ang tinry mo no, pero yun medyo crazy na experience yan. Yung pupunta ka, magpapaluto ka sa mga market, yung mga Dampa? wet market. Gusto kong gawin yun sa dampa. I love that. Dampa, yeah. Pero dapat may Kano ba ang kasama rate ka ngayon doon sa na... spiral buffet? Okay. Toyangs. I don't know what Toyangs is. Matagal na rin ako hindi umuwi sa Pinas eh. Kaya, gusto ko din makaalam na mga bagong puntahan. Meron sinabi si Ena, yung isang friend ko, rooftop, hindi ko alam kung ano yun. Sinasabi si Mrs. B kanina, sa rooftop daw sa Intramuros, sa isang hotel daw, may restaurant, ganda raw ng view. Baka yun, I don't know. Kailan ba siya umuwi? This year lang? Baka yun. Spiral buffet, $61. Kamusta? Alam mo ng Fem, imbis natin ng type ka dyan, umakit ka dito. Sige, Mrs. B, thank you for stopping by in Kwento-Kwento. Maraming salamat. And I'll see. Yeah, Hindi kita maabutan dahil maaga kang dahil nasa California na ako pagka nagla-live ka. Ano oras na ba dyan, Mrs. B? Ano na sa kanya? It's hapon na. Gusto ko yung authentic na sanggipsal. Ayoko yung mga lang basta-basta sanggipsal. Tayo, na-spoil tayo sa di ba, yung mga bonggang sangyupsal. Oo. Lalo ka na kung tumira ka sa Korea. Oo, yung authentic talaga. Yun ang namimiss ko. Actually, pumunta kami sa Asian store sa El Paso. And then, yung Asian store na yon more on Korean store siya. Tapos, meron lang siyang small products ng Filipino na pinopost niya. Siguro mga one aisle lang yon, ganun yung mga toyo, ganun. Tapos, karamihan, ibang bansa na, di ba? Pero karamihan talaga Korean. So meron silang doon, fridge. Bumili ko yung mga nila, yung mga salad nila. Ay, sarap. 5:11 p.m. Karating lang namin from bundok. Nandito ang gorgeous Brazilian stepson ko. Okay. I'll rest na, guys. Thank you, Mrs. B. Hindi ba nagtatrabaho ka, Namfe? Yeah. She's here na. Hello, Ate Faye. Wait lang, baka malubat ako. Tatakbo. Charge ka. Isok mo na yan. Namimiss ko yung boss ko si Namfem Si DJ Namfem. Nakakaloka. Namiss ko kayo, promise. Yeah, Mrs. B, enjoy your weekend and God bless. Kita-kits na lang ulit. Hindi si Mrs. B. Yeah. Niya si Mrs. B. Nakawa daw siya lang. Nagbablog ka pa ba, Namfem? Hindi ko nakauwi ng Pilipinas. Ako? 2018. Ayun, ang layo pa. Ang tagal na nun, so di pa ka ulit nakaka-uwi. Ano ba pinagkakabisihan natin dyan? Nag-vlog ka pa ba? Hindi na. Sinampen, hindi. Oo, pero na lang, drop na lang. Bihira. Pag tinopa ka lang, parang ako rin pala. Hindi na ako. Si TikTok. TikTok. Pero more on TikTok. Si Jan kaya hindi nakikita ko lagi yun sa TikTok eh. TikTok. Bumalik na ako dito kasi True. Bumalik na ako dito kasi yan si Kuya Foodie uuwi na. Ang dami naming naudlot na plano. Nakapunta na ako ng Bulacan at lahat dito siya nakaka-uwi.
Daming plano, puro plano eh, no? True. Kasi Oo nga. supposedly, before mag-pandemic na yun, kuya, di ba? Dapat uuwi ka. Tapos sabi ko, okay lang yan. Sinasa Paranaque lang ako. Nakapunta na ako ng Bulacan. 3 years na tayo dito, Mia, di ba? 3 years na ako dito, wala ka pa din. Exactly. Di ba? Parang alam ko yung reason ba't kayo magkikita. Ninong ba yan? Si Kuya Foodie. Hindi. Ay, di ba? Grabe. Pero pero Ate Shay, okay. Kasi may... Sige. Yung plano nun was magkikita kami, tapos pupuntahan namin or magkikita-kita kami nila Joyce everyday dahil taga Bulacan din, di ba? Wala na si Joyce. Nakaalis Wala na si Ano ba Joyce. yan? Oo. Wala dito. Umalis na si Joyce eh. Sabi ko nga, dapat magkikita pa kami noon ni Joyce. Kaso Ate Shay, pupuntahin ko yan dito si Kuya Foodie sa Bulacan kasi paglulutuin ko yan. Magluluto yan na sa resto. Si Kuya Foodie. Ang dami din ang dami din na bago ngayon sa YouTube, as in. Pero ikaw, Ate Shay, ka pa din? Nagvo-vlog ka pa din? Nawala sila. Hello. Ate, Ayun, baka yung signal ko. Nabalas ko Sorry. yung... Nasagot ko ba yung tanong Hindi, mo? papupuntahin ko. Hindi pa. Sabi mo lang, sorry. 2018 ka na uwi. Oo, tapos yung question mo. Kung kaya pa umuwi. Di ba si Alfred umuwi na din? Ano no? Medyo may Di ba si Sis Anne Sharp nakauwi na din? Oo, hindi ko maalala kung 2018 din siya eh. Parang nauna siya sa akin na 15 days. Na umuwi. Oo. Sayang no, Ate Shay, kasi umuwi kayo dito, wala pa kami restaurant. Oo nga. Bisitahin natin yung restaurant Oo. mo. Saan nga yan? Sa Bulacan. Sayang nga, kasi kung nandito si Joyce everyday, kahit i-collab kami. May mga Sa Bulacan vloggers lang din pala pumupunta eh. sa resto eh, actually. Tapos nag-offer na din kami ng mga variety of foods. As in, parang dalawang kinds of food ang offer namin. That's good. Dati naman, na-experience Tapos ang ako sa main cook ganyan. namin, sinigang pakilamera. May akong experience sa Na ganyan. restaurant. Kasi, oo, mga caregivers yung mga kasama ko. So, masaya sila palagi, maingay, nagluluto sila, may business sila, no? So, nakialam ako sa luto nila nung one time. Alam mo, daming kumain, nire-request yung luto ko. Sabi ko, ay, Panyemas, bayaran nyo na ako doon sa luto ko, yung kaldereta. Iba kasi yung kaldereta ko yung nalagyan ko na maraming cheese. Hindi yung kaldereta na tomato sauce lang. So, nagustuhan nila yung ganong style. Anong cheese ginagamit mo? Doon sa Pilipinas, yung hindi siya sharp eh, yung Eden? madali siya mag-melt. Ano ba yung madali mag-melt? Yung queso? Eden cheese? Di ko alam eh. Queso ata, queso. Ay tayo, pansit. Nice. Parang feeling ko mahina ang boses ko. Mahina ba boses ko? Ako lang. Oh, okay. AirPods. Nakita ko lang sa rep to, sabi, wala kumakain, kainin ko. Wala si Mic test. Ayun, kasi naka-automatic adjust pala ako. Okay.
Kakaloka tong StreamYard, di na ako sanay. Nawala si Nampem. Nawala na. Nalaglag. Yung signal nila. Oo. Nagtatrabaho yan eh. Meron pala silang restaurant. Alam mo yun ang gusto kong gawin eh. Kasi parang gusto ko yung nagpapakain sa tao. So, I like cooking. Pero, hindi naman kailangan ako yung nagluluto. No? Pero, syempre, based sa taste mo, gano'n yung iluluto. Pwede ka mag-train ng cook, ganito gagawin. Alam mo yun, hindi na ikaw yung gagawa ng dirty works. Kaya kung uwi ako ng Pinas, malamang ganyan ang Kung papasukin sa ko Pilipinas mo restaurant. gagawin, mas madali siguro dahil mas madaling kumuha ng trabahador. Yeah, and also, kasi yung masyado mahigpit dito sa US pagdating sa food, ano na requirements for you to set up a restaurant. Yes, kaya mong gawin sa Pilipinas yun. Pareho lang din naman ang requirement nila sa Pinas. Pero, mas lenient sila. Di ba? Yun lang yun. I get it. Gusto ko yun, restaurant, at saka yung, alam mo yung mga spa? Kasi di ba physical therapist ako, kuya, di ba? So, I want a spa na yung the whole shebang. Meron kayong medical part, meron kayong para sa yung wellness lang talaga, yung gusto mong maging maganda lang yung araw mo, pampapabeauty. May hair salon. Alam mo yun, the whole thing para sa babae. Ganon. Tapos lahat ng klaseng service. Pero lahat yun, gusto ko licensed. Kaya lang wala tayong pera para dun eh. Masyado malaki yun. Imagine mo, dadalhin mo. Nagpaspa kami ni Michelle nung Wednesday. Oo. Massage lang. Couples massage. Almost $300. May tip na yun. Talaga? At least nga may ganyan-ganyan sa inyo dyan. Dito wala eh. Daming spa dito. Oo. Actually, good price yun. Dahil, yun nga, maraming competition dito. So, the price is good. Yun yung reason din na sinasabi ko sa asawa ko na gusto ko lumipat ng lugar. Kasi gusto ko na pag meron kaming activity, na andyan dyan lang, malapit lang. Ayoko naman na lumipat ng California from, alam mo na, cheaper state. Tapos nakakit ako. Oh. Ayoko naman ng gano'n. Gusto ko yung ganito lang. Simple lang. I understand. Hindi ako naman yung ano. Especially ba nasanay ka na sa bilihin mo, gano'n, di ba? Oo. Parang ang hirap mag-adjust. Ako ngayon, nag-a-adjust pa rin. I mean, galing from New Jersey is not the cheapest place to live either. Kaya medyo okay pa rin. Ang nahirapan lang talaga ako is yung size difference talaga ng state. In California, you have to drive. Everything is at least 30 minutes away. At least. Alam mo, ganyan din na natutunan ko, no? Sa west area, hindi congested. Pag sa east area, congested. Yung mga state, no? So sabi ko, ba't ganun? Ito cabinet ko, ayaw sumara. Ayun. Ang dami pa rin tao. Oo. Tsaka, makita mo pa rin na yung reason ba't sila nag-build ng mga highways na yon, tsaka yung mga overpasses kasi sa population, congested nga. Dito, walang overpass dito unless, sige, pumunta ka sa Central Texas, pumunta ka sa, siguro, downtown ng LA, ng San Diego, siguro ganon. Pero dito sa amin, wala. Nalaki ng road. Kaya kailangan mag-drive talaga. At dito sa New Mexico, I hate driving here kasi talagang milya-milya. Bibili ka lang ng pagkain, milya-milya. 20 miles. Ganun kalayo. Yeah, hindi ba? Alam mo bang hindi kami nasa service ng mga Grubhub, yung mga Uber Eats. Masyado malayo. They don't like it. So, halimbawa kung may, just for as an example, halimbawa may Grubhub dyan, gaano kalayo yung
closest, halimbawa, kung merong, let's say, a Pizza Hut. So from you, gaano kalayo yun? May 45 minutes ba? Hindi naman. 15 minutes. Kaya nga ayaw nila. Bakit ayaw nila? Ay, yung 15 minutes mo is ilang miles din yun? Baka 15 miles? Mhm. Hindi ko alam kung may 10-mile radius sila. I don't know. So, Sa sa ayaw radius. nila. Okay. Oo. Kasi when you say you're driving 15 minutes, I'm referring to yung highway driving, hindi yung side street. Mhm. Country road, 65 miles. Hindi 75, hindi yung interstate, 'di ba? I think it's a 10-mile radius. 10 mile nga ata 'di ba? So sabihin na siya, Si it's Jordan, out of radius. Yung anak ko nag-ano rin, nag-grab hub siya. When it feels like. Talaga. Kaya, wala namang malapit na restaurant talaga sa amin na mag-grab hub. Alam mo yung Korean store nga na kinakailan namin, nasa university lang yun na. Right. So, pwede sila mag-delivery. Sabi nila, ay, wala kami mga ganyang klaseng delivery service. If you want, you just come down here. Kasi nung tumawag ako, sabi ko, why? Because there's a lot of students down there and there's a lot of people around that area that would be buying Korean food. Sabi niya, ang laki daw ng charge pala ng mga delivery service na yun. Oh yeah, ang laki ng patong. So, china-charge na pala yung restaurant owner. Charge pa nila yung nagpapa-deliver. Ganun pala yun. My God. Sabi ko, parang masarap magtayo ng delivery service Kaya nga ang dito sa may amin, yung Domino's Pizza, Yeah. di ba may sarili silang mga delivery? Mm. Pero pwede ka rin magpa-grab hub, tapos pipick upin nila. Diba? Sabi kung gusto niyo menos, kung gusto niyo cheaper, right? You order from the store directly and we'll deliver it to you. Dahil wala daw silang patong. I mean, obviously you have to tip, pero wala silang patong for delivery. Compared to, yun nga, pag order ka ng grab hub, may patong sa kanila, may patong sa iyo. Oo, ganun pala yun Oh my God, sabi ko, wag na lang. Will-drive na lang ako. I don't think I've ever, ang mahilig yung anak ko, mahilig yung pag-grab hub. Iniisip ko, Mama Sandy. order ka ng sabi ko, mag-order. Sa Honolulu naman, where she is, it's not that bad, I guess, dahil malapit lang yung mga places. Pero yung dito, imagine mo, mag-order yung anak ko ng, Taco Bell. Oo. Para sa kanya lang, $35. Oh my God, mahal. I'm like, yung charge nila. Napakain ko na yung, including myself. Halimbawa, magpunta ako sa Taco Bell. Napakain ko na yung sarili ko plus my 2 other kids for that amount. And normally, yung mga ganong klaseng food is between $5 to $10, $15. Tapos ang charge ng delivery, how much? Yeah. Oh my God. Kaya laki nakita naman, di ba si Ate Abe? Di-delivery siya ng laki nakita niya. I mean, for the most part, $400 or $500. Yun na ba yung ginagawa niya ngayon? I didn't know. A few hours a day. Oo. 3-4 hours a day pag-deliver siya. Na siya for the week, like 400 or 500. Pagka weekend, pag weekend ka mas mataas pa yata ang charge. Ang nakikita ko dito, yung mga yung mga shopper, like, mag-order ka ng grocery, tapos di-deliver nila sa'yo. Yun naman, mga nakikita ko marami dito. Okay. Ano nga yung service na yun? I forget the name. Nakalimutan ko din dito yata sa amin iba I forgot. So anyway, they got Albertsons. Wala silang Walmart. I don't know why. Tapos, yung Albertsons / Safeway yun, di ba? Tapos meron silang pharmacy din. Hindi ko na malala yung iba
Sprouts, yung mga Yeah, ganon. I love Meron, Sprouts. meron din silang Best Buy, so hindi lang grocery yon. Yes, Nakakatuwa lang na pagka yung instantly kailangan mo, syempre, babayad ka ng mga Instacart. fees nila. Dito sa amin, Instacart. Yes, it's the same thing, Instacart. Oo. May Instacart ka pala dyan eh. Pabibilang kita ng alak. Meron ko nagpa-Instacart yung boss dati ng asawa ko. Nag-Instacart yun dahil binigyan niya kami ng champagne. Yun lang diniliver dito, Instacart. Ewan ko magkano. Yeah. It was like $50. $50 minimum. 50. Di ba? Magpa-deliver lang ng champagne bottle. Yeah, that's good. Ako naiya pa pagka $50 lang worth yung grocery ko. Pero I think that's the thing. Dapat $50. Hindi na sila, magdi-deliver na sila sa'yo. I think I would enjoy that. Like if I do it 2 hours a day, 3 hours a day. Oo. Deliver Instacart. Nawala Wala ka. Hello? Nandiyan ka pa rin, pero... Nawala. Hello? Nawala ako. Ayan. Yeah, I'm back. Ito ang problema ko sa internet ko. Sorry na. Lagi. Ano? May cloud na dumaan kaya. Oo. Actually, meron lang bird. Dinakuha ng ibon. Oo. Baka na-shake-shake lang ng konti. Sensya na po sa mga nanonood dyan. Kamusta naman trabaho ni Mister? It's fun. Marami rin dapat pag-usapan if you wanna know everything. Pero, sa ngayon, smooth sailing pa naman. Good. May mga small issues that I cannot really talk about, but smooth sailing pa naman. Ang sabi ko lang sa kanya, kung naiinis ka talaga dahil may konting issues, just retire. I think it's time for him to retire anyway. Ako na lang magtatrabaho. Yeah, you can do that, right? Oo. Naghintay pa ako ng yung appropriate na trabaho sa akin eh. Ayoko na yung mga store kasi masakit na sa katawan, hindi ko na kaya yun. Yeah. Mahirap din, ano? Meron kasi akong in-applyan sa VA, Kuya Foodie. Anong nangyari? Yung VA, pinopromote nila yung mga veterans to work again. So, if you apply as a veteran, meron silang extra 10 points. So, nung in-interview nila ako, from 100 applicants, top 5, pasok ako doon, na-interview ako, di ba, I'm proud of myself already. Kaya lang, kulang ako ng 10 points, hindi lang pwede ibigay sa akin. Ano ba yung yan? Meron parang qualifying exam, gano'n? Hindi naman, parang Q&A lang, online, Q&A. Sasagutin mo lang yon. Bawa nag-apply ka sa post office, di ba, merong exam, parang gano'n. Hindi exam yon. Tinatanong lang yung knowledge mo about the job. Very easy yung mga tanong doon. Kung hindi mo talaga alam, mahirapan kang sagutin. Di ba? Most likely, madedecline ka doon sa trabaho. Pero since kung alam mo na yung line of work, di ba, na-train ka ba sa ganito, may certification ka ba sa ganito, so it's not really exam na mahirap. Ganun. Ano yun? Minsan, depende kung sino nag-hire between siguro 40 to 100 questions. Some naman, they will just look at your resume, tapos bibigyan ka ng exam on site. Ganun. Okay. Ang Navy yata parang resume lang ang hinihingi. Ang Air Force at saka Army parang may tinatanong pa silang maraming questions. Ay, meron pa Kuya Foodie. Hindi ka dapat, titignan mo lahat ng mga information na nasa page, no? Ang katangahan ko one time, nakalagay pala doon, in-house. Hindi sinabi na, na open to public. So, right away, okay. Dapat hindi ko na sinagot lahat yun. Dapat din ako nag-apply. Sinagot ko pa. Sabi na decline ka kasi in-house hiring yun. Mali. Hindi pala open. Hindi pala open, yes. So kahit na gaano ka kagaling, hindi ka nila i-hire.
Oh, yeah. Excited ka na mo, Kuya Umpisa na pala Foodie? ako mag-impake. Yeah, you should. I don't know why. No. Pero alam mo, Kuya Foodie, More, when it comes to... parang ang anxiety ko yung to get the trip over with, yung flight. Actually, to get the flight over with dahil doon ako na ano. I really don't, especially the long flights. It's okay. Oo, long flight. Ang masasuggest ko lang sa'yo during the flight, Kuya Foodie, is mag-jogging pants ka, yung medyo matino na athlete's wear na pwede kang nasa airport na pahiga-higa, paupo-upo, very comfortable, walang belt. Alam mo yun kasi, they will ask you to remove your belt. Dahil nakaboot ako yung cast ko na boot. Oh yeah, so yun, jogging pants na walang cuff. Tapos, rubber shoes, comfortable rubber shoes na slip-on. Huwag yung may mga tie-tie pa kasi pag tatanggalin mo yung sapatos mo, di ba? And then nakano lang ako, ganon. yung slides, naka-slides ako. Oh, pwede rin. Pero, di ba delikado yun kada lalakad-lakad mo wala kang protection behind yung ball ng foot. Then, ano naman yung slide ko, yung recovery slide. Oh. Para siyang rubber shoes na ginawang slide. Okay. Tapos, actually, just be comfy. Kapapalit ko lang ng slide ko dahil yung naiwan ko sa labas ng bahay dahil nung kailan ba yun, nagkamatago, naglinis kami sa labas tapos basta napasa siya. Tapos iniwan ko syempre, tutuyuin mo, di ba? Ang chinelas. Pagbalik ko, pagsuot ko, nag-shrink. Lumiit yung under warranty pa. Pinapalitan ko. Oo. Yung dala ka siguro ng sarili mong maliit na blanket. Kasi depende sa comfort ng pagtulog mo sa sa plane. Yung iba kasi, instead of covering their body, they cover their faces. Mm-hmm. So, ang problema doon sa mga blanket na yon, nakita ko sa YouTube one time, they don't really wash it nicely. O yung pa-plastic lang nila ulit, yun. Oo, hindi ako sigurado sa ganon. Kahit na maganda pa yung airline mo. Kaya, yung masasuggest ko sa'yo, yung mga mink blankets na kapag binandle up mo, pwede maging unan. Alam mo yun? Mm-hmm. So, yun ang pwede kong isuggest sa'yo. Yun, a good idea talaga yun. Bulky. Hindi mo na kailangan ilagay sa sa bag mo. Ilagay mo na lang sa leeg-leeg mo yun o kaya sa baso mo. Right. During check-in. Oh. Hindi yun extra luggage. Basta maliit lang ha. Alam mo, meron yung pang mga babies. Ganon kaliliit. Minsan, ginagawa ko. Winalalong, anak ko yung neck pillow. Oo. I'm back. Alika na, akit ka na dito, moms. Come up here. Ito madalas nagpo-flight to marami kang makuha idea just dyan. Nakotsero yan I don't know how cold it's gonna be on the plane. So, lagi ako may sweatshirt. Alam mo yung mga tote bags na napo-fold siya? Mm-hmm. Magdala ka ng ganun kasi minsan pagdating doon sa mga pasalubong, di ba? Minsan ang lalaki ng mga boxes na wala silang handle or minsan yung plastic madaling masira, yung mga nabibili sa airport. Yeah. Kung kasya sa backpack mo, kung gusto mo magdala ng ganon extra. So, marami akong ganung mga bagay maliliit na ganun. Ina-fold, di ba? Pinadala ako ng Subaru pakita ko sa'yo. Isang box siya. Oh my God. Ano ba yan? Dahil sumali ka before sa Subaru? As in, ang dami ko ng
Ang dami ko nang maipapasalubong. So, isang box ng like Subaru items. Look, Oh, that's nice. Ano yan So, dahil may- sumali ka dun sa mga event nila may before? mga sunglasses. Oo nga. Tapos may mga keychain. Maganda yung keychain nila, meron pang ilaw. Ba't ang dami? Buti pa sa inyo pag namimili ng gamit dyan eh. Oo. Tapos may kasamang, meron pang lip balm. Tapos ito Yan, alam mo, maliliit na bag. ayan ang nakakainis din sa area ko kasi nasanay ako sa Korea na palagi silang may service item like bibigyan ka ng freebies is what they call it, di ba? Tapos nung bumalik kami ng sasakyan dito sa area ko, hindi ko na sabihin ko yung area ko mamaya eh. Nagka-problema pa tayo sa live stream mo. Anyway, dito sa area ko, kotse ang binili namin. Wala kaming freebie. Wala man lang pakape. Sabi ko sa asawa ko, bad trip talaga dito sa area na to. Wala na They rin, want- kahit dito, wala na rin, di ba no, pagkano, They want- free, yung rubber mat, di ba, para sa Oo. They want your money. At least man lang, free mug. Wala ako nakuha free mug. Dito nga, di ba, ang dami ngayon, bibili kang kotse, may markup pa yung kotse ngayon, hindi mo mabili ng MSRP. Mm-mm. Nakakainis kaya sabi ko bakit ganun, ba't ganun dito. Gusto nga bumalik ni Habi sa Korea, kaya lang ayoko yung life doon kasi nga hindi ako nag-enjoy dahil basta. Meron din akong negative na experiences Kinuwento ko na yan sa yata, Korea. Kinuwento mo na yun. Mm-mm. Kasi wala ka sa native land mo, parang alam nila foreigner ka, wala kang karapatan sa kanila. Ganun. Yeah, but that's, sa Pilipinas naman, reverse, di ba? Pagka foreigner, parang mas inaano nila yung mga foreigner. Mm-mm. Though they want your money, ha? Mabait sila kapag sila, yung nagmo-market ng mga places, usually yung titirahan ng foreigner, ganyan, mabait sila sa umpisa, bigyan ka pa ng flowers and all. Pero kapag nakuha na yung deal, sino ka na? Sino ka? Nabentahan ka na kasi. Oo, ganun. Di ba yan? Para kang nag-ano ng... Tsaka, alam mo na, may mga locals doon na they really hated the guts of Americans. Kahit na hindi ka pa American citizen, that time that I arrived, I wasn't an American citizen. You're still related to an American. So, parang they hated you for your guts. Bahala sila. Ano nga minsan may mga rally-rally pa doon. So may mga time na hindi kami pinapapasok dahil nakabantay sila sa base. Same thing naman, no? Syempre sa Pilipinas, ganun din yung nangyari sa Olongapo, no? Pero kakatakot din. Kaya sabi ko, ayoko na sa foreign land. Maybe to experience 1 year, 2 years sa ibang area naman. Wag naman Asia, Europe naman, sabi ko. Europe. Ow. Ay, nako. So yung kinikwento ko kanina, yung isang malaking maleta, puno na, near capacity Ano mga na. nilagay mo doon? Yung, dahil ito yung plano ko kasi, dahil di ba pupunta ako ng probinsya. So lahat ng dadaling ko sa probinsya, nasa isang maleta lang siya. Obviously, mas marami akong dala para sa mga mag-aanak ko, gano'n. Mga ano lang, kape-kape, mga basta, para sa mga chocolate, sa mga bata, gano'n. Gamit sa bahay. Tapos, yung ayoko talagang magdala ng pero sabi ko, ayoko magdala ng box. I don't think I need one. So, kasya na siya dun sa So, malapit na siya mapuno. Malapit na siya mag-50 pounds. Oo. Okay na yun. So, ang plano ko kasi yun. At yung para sa Maynila, iiwan ko sa Maynila. Hindi ko na dadalhin dahil may bayad yung AirAsia.
may bayad Oo. yung check-in. Mm-mm. So sabi ko, iwan ko na yung para sa Manila. Iwan ko na muna dun sa bahay namin. Yun lang Oo. dadalhin ko dito. Ang problema ko lang is, titignan ko, sabi ko, yung paano yung damit ko. Sabi ko, so ngayon, mapipilitan ako dadala ako ng carry-on na rollaboard na carry-on. Pero pag bumili ka pag nagdala ka ng damit mo, kunyari, may 2 weeks ka, you don't have to bring, worth 2 weeks of clothes, di ba? Kasi pwede ka maglaba. So, ang kailangan lang doon, meron kang pants na you can wear, yung jeans, at saka yung, siguro one formal, baka mamaya may mag-invite sa'yo na formal. Pero pwede ka naman bumili sa Pilipinas, di ba? Wala namang formal. Oo. Tapos, syempre, yung pang-swimming mo, yung everyday clothes mo, yung shorts, ganon. Pero, wag mong damihan dahil, one, you can wash. Or, kung kinakailangan, pwede ka talagang bumili. Sa size mo, as a Filipino, mag-fit ka pa rin. Hindi ka tulad din sa asawa ko. Hindi ko mabilan ng damit. Tawa ko ng tawa. Kailangan bitbitin ko lahat ng damit niya. Ang hirap. Sino pumasok? Hindi ko alam. Mamsi siguro yan. Ano na, ma'am? Hello. No, sabi ko na Mamsi yan Ano na, balita? Ay naman, kakarating lang kahapon. Saan galing? Ha? Saan galing? Ay, sa Argentina. Oy, sana all. Gusto ko rin mag-travel sa mga lugar na yan. Gusto ko nga puntahan Italy, hindi pa ako nakapunta Italy. Ay, punta Europe. tayo. Punta tayo Milan. Hindi pa talaga ako nakakapunta, promise. Nakaplano kasi ako na hindi naman bisitahin lahat ng bansa, no? Pero sa mga area lang na gusto kong puntahan sa Europe. Tapos nag-pandemic. Oh my God, hindi natuloy yung plano ko. Ano, kamusta na kaya foodie? I miss you. Miss you too, ma'am. Parang hindi na kita napapansin minsan na nasa TikTok. Wala naman ako sa TikTok. Sabi nga ni Namfem, nasa TikTok ka. Alam ko naman na TikToker, Pets. Ready ka na ba mag-travel? Half ready. Half ready. Sabi nga ni Che, di ba? Sabi mo, Che, dadali kong damit na para sa akin. Pero magdadali rin ako ng damit na siguro yung mga ipapamigay ko, gano'n, naiiwan ko na doon. Yeah. Bahala? Business class ba? Alam, Hindi? wow, business class siya. Ay, naman si business class. Mahal-mahal ng business class. At first class. Kasama ko lang yung asawa ko. Pero actually kung ako papapiliin ako business at first, I would go with first class for the comfy. Medyo pag magkamahalan nga lang siya, pero go na. Oh, I'm sure. Ayoko na ikipagsiksikan sa sa line. Bahal ba May dyan? gusto makipagsiksikan, pero siguro okay naman sa Asiana. Okay. Nakakatawa. Hindi kasi, meron ako pinanood na video, ni-review nila yung isang, I don't know which airline it was. Philippine Airlines yata or something. Meron akong sinusundan sa Facebook na siya talagang nagta-travel siya ng all over the world. Tapos sabi niya, like one of the worst airlines ever. The Philippine Airlines nga parang sardinas na talagang kinumpres maliit nila. nga. Nakakaloka nga yung passport ko ngayon 6 na pages na lang, mapuno na siya. Masaya. Kailangan ko nang pa-renew. Wala na sila lalagyan. Sinig ko nga yung passport ko, sabi ko, buti na lang next year pa mag-i-expire sa July next year. Pwede pa. Sa amin dito, Kuya Foodie, 15 years ang expiration. Nakadual ka ba, Kuya Foodie? Hindi. Oo. Hindi, ma'am, siyang gawin mo next time. Pag nag-renew ka, kumuha ka ng ticker. Yung mas maraming leaf. Tinatanong ko nga yung mga in-laws ko, di ba kararating lang nila. Pero actually, I asked them this time around, ano ba ang
advantage pag dual citizen ka versus just an American citizen. Sila dual citizen. Oo. Ang advantage niya, Kuya Foodie, is meron mga places na normally for your passport is ilang days lang ang pwedeng i-guarantee pumasok. Oo. Correct. Like sa Pilipinas, kapag umuwi Russia. ako, like Russia, like sa Pilipinas, pag umuwi ako, mas magandang gamitin yung Pilipinas. Para lang tanungin, Yun na nga yung advantage nun. Yung yung sa pag-travel mo, kasi nga depende sa bansa. Kasi hindi ko rin alam na ganun para rin sa Russia, no? Like Filipinos can enter pero Americans they need, ewan ko, hindi yata talaga nakaka-enter kagad. Ganun. Sa akin din, ma'am, hindi maka-enter. Ang alin? Sa Aruba? Dutch passport. Pero when it comes to, kasi mostly kasi pag ganyang discussion, pumapasok ang property. Ngayon, nagkaroon kami ng discussion dyan. Sabi kong ganun, ang question dyan is, yung kausap mo ba is willing to retire sa Philippines? Kasi if it's not, nonsense ang conversation. Mm-hmm. Diba? Kasi para bang minsan ina-assume ng ibang Filipinos na porket Filipino ka, automatic bibili ka ng bahay sa Pinas. Tinatapos ko na lang ma-expire yung passport ko ng Pilipinas, kaso wala na, hindi ko na gagamitin. Ikaw ba, ma'am, dual ka? Or Philippine pa rin? Dual. So yan, si ma'am, makakabili ka ng ng property sa Pilipinas, bahay, lupa. Pero kapag American citizen ka, hanggang ka lang, yung mga condo units. Oo, pag American passport lang, ganun. Kahit ibang passport, mga condo units ka lang, hindi ka pwede makakaon ng property like bahay. Oo. Ganun pala yun. Mm-mm. So you cannot own property unless you're a Filipino citizen? Mm-mm. Yes. Sa case ko, wala akong anak, kung bibili ako ng property sa Philippines, condo na lang. Kasi I have a short time to live. Hindi ko naman talagang mababayaran yung, di ba, yung pag-stay ko doon. So, malamang yan, maibenta, di ba, balik sa gobyerno o what not, may insurance ka naman. Mape-pay off din yun. Kaya, condo na lang ako para well-maintained everything. Hindi ko na kailangan ng may lupa. True. Yung tita ko, na yung tinira namin sa Hawaii, meron siyang condo doon ako mag-i-stay actually sa malapit sa Rockwell. Okay. Yung condo siya ron. Ilang araw lang naman ako. Convenient pa yun kasi pag nag-order ka doon ng sasakyan, Uber, Grab, nasa area sila. Maraming kaya doon, may nagre-refuse kaya. Halimbawa gusto mo pumunta ng QC, gano'n. Oo. Siyempre, hindi naman nila pipiliin yung, di ba, gano'n din naman yung Grab, di ba? Parang Uber. Nasa sa kanila kung oo sila o hindi. Ewan ko, bahala na. I'll figure it out. Pero kung magre-refuse sila, they will refuse right away naman. Hindi ka nila pupuntahan doon sa lugar tapos saka sila mag-review. Oo, mabilis lang din yun. Minsan matagal ang booking. Kung tumagal taxi, saan pupunta nyo? Gano'n sasabihin sa'yo, hindi ako pupunta ron, matraffic. Matraffic naman sa Pilipinas. Regardless kung saan ka pupunta. I was gonna say, may magda-drive around ba sa'yo sa Philippines? Wala. Yung pinsan ko, pero I don't expect them to drive me around. Download mo na yung app ng Grab. Download mo na para Actually, okay. Kailangan ko lang i-set up yung dahil pinahiram ako ng telepono ng pinsan ko. So may cash na ako, sabi niya. Pero sabi nga kinikwento ni Namfem kanina, sabi niya kung gusto mong mas madali,
mag-ano ka rin, sabi niya GCash. Mm-mm. Yung mga unlimited pa to nila. Kunyari, bumili ka ng load, di ba? Kasi magbe-prepaid ka lang naman. Meron silang registration na kunyari Facebook data, ganon. Nire-register yun, kaya foodie. So magpaturo ka sa mga ganon. I-live stream mo, masaya. Okay. Next live stream ha, turuan niyo si Kuya Foodie para mag-register sa Facebook ng data. Tapos, meron din yung sa surfing, meron din yon, ibang data din yon. Basta maraming registrations. Para hindi nauubos yung pera mo sa puro data lang. Bakit kaya hinihiwalay nila yun? I don't know, that's their business. Tinuruan ko din yung dad ko dan, yung Grab, yung Facebook. Sabi niya, hindi ko naintindihan. Hirapan siya. Sabay kayo halos ng dad ko uwi siya ng September 1. Gano'n siya katagal doon? 1 month. Kaya nga, sabi ko, di ba Kuya Foodie, sabayan kaya kita. Kaso, huwag na, gastos eh. Gastos. Bibigyan ko na nga siya ng pera, uuwi pa ako. Pauna na lang siya, di ba Kuya Foodie? Yeah. May mga papeles kasi siyang aayusin. Ako naman, bakasyon lang. So sabi ko, sige na nga, uwi ka na lang, ikaw na lang. Nag-donate ako dun sa bakasyon niya. Retired na siya eh. Ito walang SIM card. Wala pang SIM card. Anong phone ba yan? Tsaka dapat open line yan na. Make sure na open yan na international. Ha? Oo. Dapat open yan internationally kung ano yung last na service niya. T-Mobile or Verizon? T-Mobile. Anak ko. Verizon pwede pang open, yung T-Mobile ewan ko. Make sure it's open. Ay, pwede yung telepono kong Verizon, pwede yun. Pwede kong i-open siya. Pero pag oras na ginamit ko na siya, $5 ng $5 araw-araw. Hindi roaming hindi international roaming You're gonna remove the SIM card so hindi mag-work Hindi, yung sa akin kasi, yung telepono ko, hindi unlock. Itong ginagamit kong yung US phone ko. Yun nga, that's what I meant. Like, open or unlock is what I meant. Internationally. Yung pinahiram sa akin ng pinsan ko, unlock yun. Kaya pinahiram niya muna sa akin, sabi niya. Okay, Bago niya ibigay sa nanay niya. Pero hindi ko ma-set up. So, kung kailangan, hindi ko ma-set up yung Grab dahil hindi ako makapasok ng, hahanap niya yung SIM card. Oh, okay. Kasi naka-register sa phone number, I think yun eh. Ito walang dahil lumipat siya eh. Sharon Lee Vlog, tamsak po. May bisita ka Kuya Foodie. Tamsak, Sharon, kumusta na? Long time long time no talk, long time no see. Buti nakita niya tayo today. Sana naman ma-setup ko yung mga app muna kahit walang SIM card. Yeah. Download ka ng Facebook, definitely. Kumusta na, Sharon? Hindi ka na hindi ka na nagla-live stream o hindi na kitang nagla-live stream. Meron kang WhatsApp, Kuya Foodie? Meron, pero mas kami sa Viber. Ayun. So, yung mga contacts mo sa Pilipinas, i-register mo na now para pagdating mo ng Philippines, naka-Viber kayo kaysa, alam mo yun, regular text. Mahal din ang regular text eh. Viber mo sila kontakin. Bawat bawat text may bayad, ganoon pa rin ba yun? I think so. Pero lang kung naka-unlimited ka nga. Me? Bakit?
Papasaway to ah. Nagbabawas ako ng kuko. Bakit? Acrylic kasi to, so hindi siya pa pwedeng basta nail cutter. Kailangan i-grind. Ayun pala yung naririnig ko, akala ko ano. Tawag dito. Pero kanina, it was really static. Kaya nag-change ako ng earphone. Titigilan ko na. Maingay pala. I didn't know. Maingay. Hindi man Saan maingay naman? parang, tawag doon? Parang may gumagawa ng frozen drink. Ganun kalakas? Mhm. Oh my God. Sorry na. Hindi ko alam. Titigilan ko na po. Pasensya na po sa mga viewers. Mamaya na lang after the live stream. Naka-idle time kasi ko eh. So while doing yung live stream ni Kuya Foodie, di ba? Mag-grind na ako. Okay. Maingay pala. Naghanap nga ako ng state na malilipatan, Kuya Foodie. Back So, to yung mga gastos-gastos. Lipatan kung West Coast pa rin or Di ko nga alam kung good idea mag East Coast or yung Florida area. Ano yan? Southeast? Or South lang yan? Southeast. Southeast, di ba? Mhm. Di ko alam eh. Parang feeling ko mas mahal pa rin yung kumpara mo dito eh. Ang akin lang talaga is we should move near downtown area para lahat ng services malapit sa akin. Or we move to El Paso na alam mo mas marami talagang service kesa dito sa Las Cruces. Pero sabi nila bagong El taon Paso, eh. is it a big... Gusto ko kasi kung lilipat ako. I mean, nagpaplano kami, di ba? More or less, in general. Kung sa kabili. Sabi ko kay Michelle, kung lilipat tayo, I wanna be close to a place where there's a big Asian community. Not necessarily Filipino community, but just an Asian community. Pagka ganun, mag San Antonio ka, Houston, kesa mag El Paso ka. Kasi ang El Paso, more on military community kasi. So yes, merong Filipino, may Filipino community. Meron nga silang bagong restaurant doon eh. Pero, I just don't know how friendly they are. Maraming Korean. Kasi nga may mga restaurants yung Korean at saka meron grocery store. Mhm. So kung gusto mo ng Texas, probably San Antonio. Actually, Yung I used to travel to San Antonio noon, like all the time. Dahil doon yung opisina namin. So actually, nagustuhan ko yung at that time anyway. I don't know how it is now. Nagustuhan ko talaga yung San Antonio. And I almost actually, nung wala pa akong wala pa akong asawa nun. This is a nice place to move to. At that time, dahil mura ng bahay. I think, di ba, kahit ngayon. sabi nga nila, everything is big in Texas. So yung mura yung bahay, malaki yung property mo. Ganun. Parang ganito rin dito sa Las Cruces. But the thing is, mas maraming tao sa Texas kaysa sa New Mexico. Nag-set up ako ng Face ID. Oh. Actually, this week ba? Next week yata. Pupunta kami ng San Antonio. We'll be staying there for 2 weeks. Sabi ko nga, begging my husband, pwede bang 1 week lang? Pero maganda ang San Antonio. The thing is, hindi ako sanay sa mga
yung matagal na nasa hotel lang. Mhm. Siguro kung meron kaming pupuntahan na bahay, no? Pero hindi, hotel lang kami. Ayoko ng ganun katagal. Kasama yung mga doggies. Yun nga iniisip ko kasi pag nilagay ko sila sa hotel ng 2 weeks, they might go crazy. Kailangan siguro meron silang sariling hotel, like may exercises sila, they play with other dogs, ganun. Kesa naman dalan mo dun sa hotel na yun tapos walang dog park, yung ganun ba? Mhm. Mahirap eh. And then some restaurants, some establishments, they will decline you if you were with a dog. Nangyari sa amin sa Korea yun. Kaya ayoko nagbibitbit ng aso. Ayokong iwan sa sasakyan, yung ganun. Ayoko ng ganun eh. Wala pa naman kaming mga Nakasama friendship mo dito ba sila sa loob na ng, di ba, I know there's smaller dogs. Yeah, nakasama mo na ba sila sa loob ng main cabin sa aeroplano? Oh yeah, di ba na nag-travel kami? Bitbit ko sila and ang masakit doon, you cannot open up their carriers. Kahit yung bigyan mo ng sip ng water or bigyan mo ng konting food. Kasi na sinuggest sa akin like bigyan mo ng konting peanut butter kahit pa paano naman na may nakakain sila. Hindi pwede. Nasita ko ng flight attendant. So ayoko nang gawin ulitin, kawawa naman sila. So, hindi mo pwedeng ilabas, di ba? Yeah, pero sa layover, may mga naman, areas na pwede kang puntahan doon para sa dog. Kaya lang, after ilang oras ng flight, 6 hours flight, 8 hours flight na straight, yung mga ganon, yung mga connecting, nabubugbog din sila, Kuya Foodie, kawawa. I'm sure. Pagka namin, kasi ako ayoko maglagay ng ng aso sa ilalim ng eroplano, no, nasa ilalim sila ng seat ko. Para bang paglabas nila ng mga bags nila gegewang-gewang sila, hindi nila maitayo yung sarili nila. Kawawa, nangihina. Ang alin yun? Wait lang ha, hindi ginagawa ko. Yung mga aso. Ano pang app ang kailangan ko sa Pilipinas? Ano ko na yung Facebook, saka Messenger. Pero kung pupunta ka ng Pilipinas, do not use your debit card na may savings ka, ha? Hindi. Well, actually, traveling sa Philippines is always good to have cash, di ba? Pero if you're buying big items, I think it's safer for you to use your card. Kunyari, nasa SM ka, okay na yun. I mean, kung merong charge na malaki sa'yo, it's ng fine. card, ma'am, pero credit card, wag yung debit ka na andun yung savings mo. Yeah. Ako kasi meron kaming fraud protection. So every time na merong big purchases, kahit legit yung purchase, tinatawagin kami kahit international. Pero hindi ko alam. Ako, kung dahil sabi nila sa Bank of America, sabi nila, you don't need to let us know if you're traveling. We'll just monitor it. Kaso, this is the first time I'm using something out of the country. We will see. Okay. Kasi it happened to me already. So for you, Kuya Foodie, before you leave, since you're not sure about your bank, might as well use your credit card. 1. Credit card. Tapos, 2, before you leave the country, make sure you have enough peso to travel with and in case of emergency. Diba? Wag mong i-reach yung 10,000 amount, diba? At least meron kang pang taxi, may pangkain ka, meron kang one night na check-in sa hotel na cash. Ganong amount. Pang sasakyan mo, like for your first day, do not expect everything to be perfect. Dapat meron kang enough amount to spend that day.
May cash, may Filipino, ano na ako. Meron ako Filipino currency. Oo. Ay, ito pala masasabi ko sa'yo. Since you're an American citizen, go to American website, register that you're traveling to the Philippines. Yung ano nga pala, Sa embassy? Di ba Yes, sa meron- embassy. Di ba may bago sila, Safetravels.gov, something like that. di ba Mark, may bago silang 1,000 sa Pilipinas? Kailangan di mag-book Hindi raw pwedeng, I'm sorry, hindi raw pwedeng hindi pwedeng i-fold. I'm sorry, it's already folded. Bakit hindi pwedeng i-fold? Grabe naman sila. Oo, nga sabi, anong gagawin ko doon? Ilalaminate ko? I-laminate mo na lang kaya, acetate mo na lang kaya. Ay, ito pala Kuya Foodie, ang maganda kung pwedeng sabihin sa'yo, since you got your phone and your wallet, do you bring fanny pack? Kasi pag, di ba, nagbabike ka, meron No, kang wala fanny akong pack, funny diba? pack. I have a sling. Meron akong Bomb sling. bag. Sling. Or sling. Yes, It's a I would bomb suggest bag. na meron kang ganon na you can put it right in front of you. Kasi kapag backpack na ano din nabubuksan eh. So, small enough for them not to see or not to access kapag nasa harapan mo. Yeah. Di ba? Yung brief na may bulsa, chore. Ay, joke lang. Dalhin mo rin yun. Ay, nako. Ang daming i-consider, di ba? Mag-isa ka naman Kuya Foodie? Yeah, alone. I haven't traveled alone for a while. Mag-out of ano ka ba? Mag-out of town ka? Gusto mo magpunta ng Batangas, ganon? Do you have somebody with you? Magsabay na. Kaya Foodie, magsabay na ako. Pwede ba? Let's go! Hindi, si ano kasi, I know si Carlito is quite busy right now, no? Pero he can probably squeeze in a day for you or a day or two. I don't know. Parang mas maganda mag-usap kayo or maybe he can bring you to his activities. Makita mo na nagtuturo siya mag-swim or nasa out of town sila, makakasama ka, ganon. So, kasi si Carlito, napaka-short ng visit ko. kasi si Carlito, talagang yun yung kanyang job/lifestyle. So palagi Ilang siyang araw ka ba doon, Kuya Foodie? out of town. I'm only there for 8 days. Very short nga. Yung pagdating ko doon, dadating ako doon 19. Tapos uuwi ako, babalik ako 27. If ever kasi pupunta ko ng Pilipinas, ayaw ko kasi nag-explore na, I'm going to the Philippines. Ay, naku, maglabasan ng mga diata yung mga katamina. Okay. Since ito pala Kuya Foodie, no? Since uuwi ka sa Philippines na very short time, before the flight, make sure you have enough sleep. If you are sleepy, sleep. Okay? Hindi katulad ng iba na iniisip nila na balik ta rin natin yung sistema natin right before we fly. No. Kailangan yung health mo in good condition before you arrive in the Philippines. Kasi ang mangyari niyan, sa init sa Philippines, hindi ka makakatulog. Baka sa first night mo, second night mo. Alam mo yon. So kung puyat ka ng straight 8 days, hayaan mo na. Basta make sure before you fly, nakatulog ka. Saan ka ba mag-i-stay, Kuya Foodie? Well, yun nga, pagdating ko ng Manila, actually I have to fly to Tacloban. Diretso na ako. Actually, not direct, but 5 hours later pagdating ko doon. Pupunta na ako probinsya. So that's yung my first 4 days is not a problem dahil probinsya namin yun. medyo okay doon. At saka don't drink water from regular faucets. Buy bottled water. Regardless of where I am. Kahit nagpunta ako ng Europe, I don't. Oo. Unless kung nandito ka sa Aruba, you can drink it from the faucet. I think ang huling-huli kong tap water na ininom was from New York. And that's for the most part, that's what I trust. Dito sa California. Straight from the faucet or straight from your fridge? Magkaiba yun. Sa New York, straight from the faucet. Okay. Kasi sa amin, na-try ko yun one time. Kumulo yung tiyan ko nung bagong lipat kami dito sa New Mexico. Sabi nila, you can drink it straight from the
faucet. Pero siguro, nanibago from Korea to, alam mo yun. Tsaka bottled water ako palagi. Iba yung content ng water. So, uminom lang ako ng tap water. Hindi pa talaga tap. Galing sa fridge, yung may filter. Yun. Yun lang ang naiinom ko, yung may filter talaga. Hindi ko kaya yung diretso sa faucet. Basta yung sleep talaga okay lang. Kahit di ka makatulog sa flight dahil kakatulog mo pa lang, okay lang yun. Basta ang bottom line, nakatulog ka ng mabuti, Kuya Foodie. Gusto ko matulog sa flight. Gusto kong matulog na. Dahil I think that was the point, yung schedule na yun. Naalis ng gabi. Tapos I get there like really early. It's still 10 hours. So hopefully makatulog ako at least 5 hours. That would be good. Meron din palang reason na mag-arrive ka na maaga sa airport na. Bukod sa merong long check-in, mahaba din yung sa immigration. Alam mo yung pagod na naidudulot sa'yo na nasa airport ka. Pagdating mo sa actual flight, itutulog mo siya. Kaya tama din yung ginawa mo. Yeah. Yung naghihintay ka sa airport, nakakapagod. Alam niyo, minsan gusto ko na itapon yung ko ref kasi hindi ko na nagagamit. Huwag ka mag-ref. Sige na lang ako kain sa labas. Speaking of which, hindi nang gagawin ko maglinis ng ref. Uy. Oy, hula may luto ko kahapon, Kuya Foodie. Ako anong ulam ko kahapon? Caldereta. Hindi. Sinigang. Malapit May sabaw naman sa kaldereta, pero hindi siya tomato sauce. Beef pares, saan ka pa? Pares? Yes, yan ang kainin mo sa Philippines, beef pares. Magpaturo ako paano magluto ng beef pares yung authentic. Iba-iba naman nakikita ko sa pinapanood ko minsan sa YouTube yung mga masasarap daw sa Pilipinas na pares. Tapos niluluto nila, parang iba-iba naman ang procedure nila. Meron yung kung ano-ano lang ang nilalagay, ganun, parang halo-halo na ingredients. Meron namang isa lang ang type of beef na nilalagay. Yung mga nakakainan ko na beef pares kasi more on yung buto-buto talaga. Alam mo yung marrow, ganun. Yeah. Wala sila yung mga litid-litid ng marrow, ganun. Ng marrow, litid-litid ng bone, ganyan. Hindi siya mamiti, di ba? Pero since sa US, wala naman masyadong ganun, meat ang ginagamit ko. Tsaka parang ang idea ng beef pares is matamis, walang asim, medyo maalat, yung balance ng tamis at alat, di ba? Ganon yun. So, parang kahit na anong procedure nang gagawin mo, basta yun ang lasa, beef pares. Pag umuwi talaga ako ng Pilipinas, ang gusto ko talaga kainin lechon. Lechon. Sarap. Hindi ako masyado mahilig sa lechon. It's okay. Pero hindi ka Naghahanap ako ng kakainin. Meron akong tsuhin, talagang kahit nandito siya. Kahit anong basta, any excuse to have lechon, magle-lechon siya. Mag-order siya ng lechon. Talagang, yun ang hilig niya talaga. I'm like, it's okay. Pero it's not, hindi yung hinahanap ko na. At saka yung Kuya Foodie, bulalo. Yung pa. I would go to a good bulalo place. Yung bulalo is bulalo kasi talaga, no? Yun yung may noodles. Tama ba? Wala. Iba ba yun? Walang noodles. Lalo na kapag tinataktak pa ng bone marrow, Kuya Foodie, ay sarap. Bulalong Batangas. Yun ang gusto kong gawin pag umuwi ako. Gusto ko pumunta ng Batangas or Mindoro. Malamang imit ko si Carlita pag umuwi ako. Kaya sabi niya, ngayon, busy na siya. So, kapag uuwi ako, kailangan i-schedule ko siya way ahead of time. Kasi it's not even business. Parang leisure sa kanya. Ganun. Kuya Foodie, kailangan tayo mag-rent sa bahay ni Shay sa New Mexico para makapagluto siya. Let's go!
Pero yun naman, pag may pumupunta naman sa akin, luto, sabihin nyo kung ano yung luto. Kasi kung di ko naman alam, pwede ko naman i-YouTube. Pero alam ko yung lasa. Basta, So, minsan, basta perfect pumunta, din. basta pumunta ko yung magpalitsyon ka. Punyeta, saan ako kuha ng biik dito? Baboy. Sa Costco, meron, ay nako, layo mo sa ano? Costco business. El Paso pa yung Costco. Pero we'll see. I don't know kung meron Pilipina dito. Sabihin ko, mag-alaga ka nga ng baboy kasi may uwi dito nagre-request ng lechon eh. Pakilitsyon mo na rin. Oo. Kasi usually mga piglet naman yung mga binibenta nila for lechon. At saka malambot yun, di ba? Ang maganda sa bahay ni Shake yung Foodie, yung ano niya, yung labas. Grabe ang lawak. Alam mo talaga na sa ano ka, yun na sa wallpaper mo sa ano, sa computer, ganun. Alam mo. Ang alin? Yung barcode mo. Yung barcode. Oo. Yung talaga yung feature ng bahay. Actually, meron nga kaming neighbor. Parang No? pwede mo Napuntahan na ko yung sabihin neighbor sa ko. Yun sa mga dati natin sa mga lolo-lola, lahat na nakikita ng mata mo, atin yan. Ganun. Oo. Kasi hindi nakikita yung barcode. Merong property line, hindi nakikita yung property line sa totoo lang. Yung ano, Kuya Foodie, yung sa kapitbahay namin, tinanong namin, ba't kayo nag-move dito? Kasi 1 year apart kami. 2019 sila, 2020 kami dumating dito. So sabi niya, you cannot refuse yung talagang, yung scenery, di ba? Yung mountain, ganyan. Tapos, mura pa dito sa New Mexico, sabi niya gano'n. So, yun yung reason na binili namin yung property dito sa May, yung malapit nga sa amin. Sa kanila, 2 point something acres. Tapos, nagpa-build sila ng concrete fence. Tapos, naglagay sila ng ranch. Kasi pahaba yung property nila eh. Meron silang 2 kabayo. Ganon. Tapos, nung nalaman nila yung area namin. Alaga lang. Oo. Nung nalaman nila yung property namin, sabi niya gano'n, that time we arrived, hindi pa for sale yan. Sabi niya gano'n, kung alam ko lang na ibebenta nila, sana hinintay-hintay ko kasi ang laki nga daw ng property. Di ba? Plus meron silang perang panggastos, yung lalaki, attorney, yung babae, dentista. Sabi ko, wow, mayaman. Ang laki Pakulo talaga lang ng ako. factor eh. Sobra. Bebenta ko na lang ito, ma'am. Mag-Germany Ayoko. tuloy na ba? Wala pa. Hindi nga ang problema, mag-a-apply ka minsan, hindi ka kukontakin, ma'am. Ako pag nasa Germany si Shane, ako every weekend talaga magpunta ako dahil. Yun ang talagang gusto kong mangyari na makatira talaga ako sa Germany. Gusto ko talagang matry yun. Kakaibang experience talaga yun. Imagine mo, every weekend, tara, sakay ng train. Sabi ko si Shane na, sige magsakay tayo ng train. Tunduin na kita dyan. Kasi magkano lang naman yung day, yung all day pass natin. 80 euro lang yun. Oo nga, 80 euro. Mag-80 ka, di mag-monthly pass ka na para hindi ka na paulit-ulit. True. Pamura yun, ma'am. Monthly pass ka kasi seasonal ka eh. Kung summer, kung winter ka magta-travel, kung saan ka komportable, o monthly na lang. Kasama ba yun yung hindi ko lang alam kung kasama yung train ng papuntang London alam ko ba yung train papuntang London eh. Okay. Parang airfare ata yun yung papuntang London. Papuntang London airfare. Oo. Doon ka bababa sa doon ka bababa sa border ng France. Sa France, no? Oo. Meron sa hindi, France nga talaga yun. Tapos papasok ka ng Heathrow. Oo, Heathrow. Walang train papunta sa kanila. Meron train? Ano ka ba? Yung nila, yung dumadaan sa ilalim ng tubig. Hindi mo pa nasubukan yun, Hindi ko pa na-try.
Meron. Pero galing ng Netherlands, wala papunta sa UK. Yung Netherlands, gusto kong ikutin ang buong Netherlands. Maganda. Feeling ko lang. Amsterdam lang napuntahan ko doon eh, pero mga maganda ang Netherlands. Dapat pumunta ka sa aside sa Amsterdam, pumunta ka sa Rotterdam, The Hague. Yung malalaking city. Saan ba kayo pinakamalapit, ma'am? Ha? Saan ba kayo pinakamalapit na country? Amsterdam? Di ba ano pa rin kayo? Ang Aruba is Caribbean. sa akin, sakop pa rin ba kayo ng Dutch? Oo. Under kami ng kingdom. Naka-Dutch passport yan, di ba? Pero kapag dito, papunta ng Netherlands, Amsterdam ang baba. Nagutom na ako. Ano ba yarn? On that note, ako po ay magpapaalam na at lunchtime ko na. Technically, it's only 9:30. Ako din eh. Pero ang work is East Coast, so 12:30 na. Sige, good luck ka. Kaya Foodie. Kung may salamat. question ka, I'm just a text away. Yeah. So, Ingat Kuya Foodie. thank you very Thank much. you, guys. I'll see you guys when I maybe there. Bye! Oy, mag-live stream ka doon. Hindi pa Hopefully. pwedeng hindi. Exactly. Oo, mag-live stream ka doon. Correct. Oo. Okay. Sige. Thank you. Ingat. Bye. Bye-bye. Bye guys. Have a good weekend.